Pinapagamit mo ang Xiantian Hound bilang iyong kabayo. Naghahanap ka ng Chang'e para mag-ihaw ng kuneho. Ang langit ay tila naguguluhan dahil sa'yo. Walang magagawa. Sino ba namang hindi alam na ako ay Diyos ng kayamanan? Walang kakulangan sa pera para sa akin. Dumating ako ngayon upang ipaalam sa iyo ang balita tungkol sa iyong mga magulang. Sabihin mo na. Ang iyong mga magulang ay matagumpay na na-reincarnate. Ngunit sa mundong ito, nagdurusa at hindi pa rin makikita. Sisi ko ito. Kung hindi ko sana sinadyang makagawa ng gulo, hindi sana nadamay ang aking mga magulang. Sakto, malapit na ang bagong taon sa mundong ito. Mabilis kang bumaba at baguhin ang kapalaran ng iyong mga magulang. Salamat sa biyaya ng Diyos ng kayamanan. Salamat sa Diyos ng kayamanan. Paalam na. Dahil sa matinding krisis pang-ekonomiya sa Amerika, nagdulot ito ng paniktik na pagbebenta sa buong pandaigdigang pamilihan ng stocks. Patuloy ang pagbagsak ng presyo. Bumaba na naman ang stock na ito. Tapos na tayo. Nawalan na ako ng lahat, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Tingnan mo, nawawala lang ang pera, tingnan mo ako. Ikaw pala to, yung tamad lang at ayaw magtrabaho. Magmadali na at magtrabaho na tayo. Lanan. Maestro, sandali lang. Nasa eskwela pa ako. Kailan kaya matatapos ang masamang araw na ito? Mas importante pa nga. Ngayon pa rin ang maliit na gabing bago ang bagong taon. Kailangan ko pang mag-overtime, parang kabayo. Yung ganitong araw bilang security guard. Ayoko na talagang gawin ito. Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na. Isang maliit na gwardiya, nagreklamo pa tungkol sa trabaho. Ayaw na talagang makisali. Umaasa lang sa pagiging kamag-anak ng vice-presidente na si Yang. Nagsasamantala sa kapangyarihan. Kung hindi lang para kumita ng pera para bilhan si Wei ng bag. Sino bang may gusto sa basurang bag na yan? Mayaman akong kamag-anak na pala. Kung may kakayahan ka, humanap ka rin ng kamag-anak na mayaman at makapangyarihan para suportahan ka. Anong ginagawa mo, nakatitig lang? Pick up ka na. Ayaw mo na ng sombrero. Ayaw mo na ng sweldo. Hintayin mo kapag mayaman na ako. Kailangan mong maranasan kung ano ang ibig sabihin ng pagyaman sa kapangyarihan. Ito. Kung tao ang harang sa sasakyan, tao pa rin ba siya? Tao siya. Ayos na. Hindi totoo. Ang tindi naman. Hey, Dad. Nahanap na kita, KK. Sa wakas. Tay, ako Wala akong anak na kasing laki mo. Tay, nakalimutan mo na ako si KK. Ngayon wala ka ng trabaho. Dumating ako ngayon. Saan galing ang mahirap na amoy ng gwardiya? Bakit niya pinigilan ang aking mamahaling sasakyan? Kanina, isang preno lang. Halos masira na ang aking mamahaling sasakyan. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang opsyon. Una, bayaran mo ako ng 880,000 bilang danyos. Pangalawa, dadalhin kita sa presinto. Chen Zeng, tapos ka na ngayon. Sinasagasaan mo si Yang Zong. Malakas ba si Yang Zong? Bakit kailangan maglaro ng tatay ko? Kasi, si Yang ay kilalang kilala sa hotel na ito na may matinding galit. At siya rin ay malalayong pinsan ni Zudawei. Palaging naghahanap ng pagkakataon para ayusin siya. Iyan naglakas loob na mangbuli sa tatay ko. Tingnan mo kung paano ko siya parurusahan. Siyang ang nagmaneho ng mabilis at muntik ng makabangga ng tao. Bakit ako ang dapat magbayad? Dahil sa pera ko.
Sino ang nakakita sa akin na pumasok sa basement? Ako ang vice-presidente ng kumpanya. Sinumang magbabalat kayo ay matatanggal bukas. Wala. Nakita lang namin si Chen Zeng. Bigla siyang tumakbo mula sa loob patungo sa kalsada. Nabangga ang iyong sasakyan. Chen Zeng, huwag kang magmatigas. Agad na humingi ng tawad kay Yang at magbayad. Sino sa inyo ang nagsabing walang nakakita? Hindi ako yon. Nakita ko ang lahat ng 4 na mata ko. Ikaw ang nakabangga, ha? Sino ba ang maniniwala sa sinasabi ng bata? Tama ka. Kaninang oras, sobra ang bilis ko. Para lang mahawakan ang hita ng babae sa tabi ko. Hindi ko na nakita ang daan. Anong nangyayari? Anong nangyari sa kanya? Nalaman ni Papa na bumili si Nezha ng isang lupa na simbolo ng paglipad. Kailangan niyang magsabi ng totoo, hindi siya pwedeng magsinungaling. Huwag kang magbula, sa mundong ito, wala namang ganitong tao. Walang tao. Bumili ako gamit ang pera sa langit. Sa langit, akala mo ba ikaw ay Diyos? Ako nga ang Diyos ng kayamanan. Diyos ng kayamanan, ang nakakatawa naman nito. Hahaha. Sa murang edad, hindi ka natututo ng mabuti. Natuto ng kaunting magic kaya nandito ako para magsinungaling. Chen Zeng, kailan ka nagkaroon ng anak na babae? Lagi namang mayroon ang tatay ko. Hindi naman ito lihim. Ah, bata. Hindi pwede to. Baka magkalat ka, mayroon akong girlfriend. Kung malaman ito ng girlfriend ko, ay naku, magkakaproblema ka. Deal. Chen Zeng, akala ko pa naman ay matino kang tao. Hindi ko inasahan na pipilitin mo akong manganak. Talagang nagkamali ako sa'yo. Maghiwalay na tayo ngayon din. Hindi ganyan si Wei Yu. Hindi ko talaga kilala ang batang ito. Hindi siya akin. Lene. Paano ka bumaba mula sa sasakyan niyang? Ikaw, tatay. Hindi mo ba napapansin na may kaunting berde sa ulo mo? Nakakatuwa naman. Bumetray ka sa akin. Yine, ikaw na mahirap na amoy ng gwardiya. May karapatan ka bang ligawan si Xiaoyu, Dine? Siyang ay isang mataas na opisyal sa hotel, tanyag at mayaman. Maaari niyang ibigay sa akin ang lahat ng gusto ko, at ikaw wala ka nga kahit pambili ng tiket. Lene, kung wala kang pera, huwag kang makisali sa pangliligaw. Hindi ka pa nga magpapakawala ng ihi para tingnan ang sarili mo, tanga. Ele, guwapo. Ito ang pera. Kaya nitong maglabas ng ganitong kalaking pera ang batang ito. Siguro milyon-milyon na ito. Haha. Ay, ang pera ni Yang Yang ay akin. Kung sino man ang mangahas na agawin ito, papalayasin ko siya. Ah, kanina, nakita nila ito ng kanilang mga mata. Ang perang ito ay kanya. Ito ay kinuha ng aking anak na babae mula sa kanyang bulsa. Paano naging pera mo ito? Malinaw na ang perang ito ay kinuha niya kanina habang hindi kami nakatingin. Mula sa sasakyan. Tama. Siyang nagnakaw. Narito, higit sa 1,000,000. Paano naman kayong dalawa ng mga mahihirap ay magkakaroon ng ganitong kalaking pera? Kung sinasabi mong ito ay sayo. Kunin mo na. Ay, nagkamali ako. Eto. Ginoo Yang, tutulungan kita. Lumayo ka na, ako. Ay, ito ay milyon-milyon. Ibibigay mo lang sa kanya ganito. Hindi basta-basta makukuha ang pera ni Boss God of Wealth. Malalaman mo mamaya. Hindi maganda ang sitwasyon. May sira ang makina. Maraming salapi ang lumalabas. Agad na simulan ang emergency plan. Buksan ang surveillance para sa galaw ng salapi. CJ. Natagpuan ng leader ang mga piraso ng barko. Agad na ipaalam sa mga pulis na tumulong at magbigay ng suporta. Iwanan ang salapi at umalis na. Sabihin kung paano ninyo ninakaw ang salapi. May kasama pa ba? Inuusig niyo ako, mga kapulisan. Inuusig niyo ako, pero ang perang ito ay kanya. Wala kaming kinalaman dito. Akala mo ba bobo ako? Isang bata lang siya. Paano siya nakalusot sa mahigpit na sistema ng seguridad ng bangko? Nanakaw ang mahigit 1,000,000 na pera.
Yung pera, talagang kinuha mula sa kanyang bulsa. Maraming tao ang nakakita dito sa lugar. Kung hindi ka pa magsasabi ng totoo, magiging seryoso ang mga kahihinatnan. Huminto ka, sabihin mo sa mga pulis na sayo ang pera. Naghihingi ka ba sa akin? Sige, maghihingi na ako sayo. Ganito ba ang dapat na asal kapag humihingi? Wala kang sinseridad. Kailangan pa bang magyukod at magdasal para dito? Kip, pakiusap, tulungan mo akong magbigay ng patunay. Sabihin mo sa mga pulis ang totoo. Mas mabuti na yan. Mahal na pulis, ang perang ito ay talagang hindi kanila. Ang ibig mong sabihin, lahat ng perang ito ay iyo. Hindi naman pwedeng itulak ang bata para magkasala, di ba? Akin ito, pero hindi ako na-hold up ng bangko. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan lamang. Narinig niyo na ba? Sila ang mga nagnakaw ng bangko. Agad niyo silang hulihin. Ikaw, babae, napakahiya mo. Kakaligtas lang sa inyo ng tatay ko. Agad niyong ibinenta siya. Bodong-bodong siya. Ano nang pakialam ko dyan? Sinasabi ko nga. Sa wakas, nakita ko ang tunay mong pagkatao. Kung ganon, maghintay ka lang. Balang. Siya. Uy, magandang babae. Sino ka? Samahan mo ako maglaro. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, tulungan mo ako. Ay, naku. Salamat. Ako si Liu niya. Tatay, sinadya kong mag-away kayo ni nanay. Nakakagulat, di ba? Di mo inaasahan, di ba? Huwag mong sabihin na wala kaming relasyon yan. Ang sira, parang wala nang nararamdaman si Papa para kay Mama. Baka nagbago na ang panlasa niya. Baka palitan na lang natin siya ng bago. Kagawad ng pulis, naimbestigahan na namin. Yung pera kanina, hindi ito pareho sa nawala sa bangko namin. Hindi. Kayo ba ay sigurado? Ayon sa aming mga tauhan, nasuri na namin ito. Kahit na nagkaroon ng sira ang iyon na ito, hindi naman nagkaroon ng pagkawala ng pera. Kung ganito nga, pumirma lang kayo dito sa talaan at makakaalis na kayo. Ha? Ang pera ay hindi pag-ari ng bangko. Kung ganito, para na akong nagpatira pa sa kanya ng walang silbi. Sinasabi mo pa, hindi na maibabalik ang pera. Talagang nalugi na ako. Chen Zeng, labis akong nagpapasalamat sa iyong tiwala. Ipinagkatiwala mo ang cash sa aming bangko. Su Xiaoyu, tapos na tayo. Pakiusap, ibalik mo lahat ng ibinigay ko sa iyo. Ayoko nang maging tanga. Sa mga nakaraang taon, ikaw ang naging tanga para sa akin. Ako ang nagbigay sa iyo ng halaga. Dapat kang magpasalamat sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba? Liban sa akin. Wala nang ibang babae na makikipag-date sa iyo. Girlfriend lang naman. Kung gusto mo, marami pa. Ako si Xiaoyu. Ang trabaho ko ay guro. Pwede ba akong maging girlfriend mo? Ang pangalan ko ay Xiaoqi. Pwede tayong mag-usap tungkol sa kaalaman ng magkasama. Pwede ba kitang maging girlfriend? Si Lolo Xiao Bella ay nagkatrangkaso. Mas marami pang nagagawa si Xiao Man kaysa sa inutil mong VE. Hoy, batang manloloko ka. CJ, Chen Zeng. Para lang mapikon ako, nagastos ka pa ng pera para sa maraming babae. Akala mo ba ganito magbabago ako ng isip? Huwag nang mangarap. Chen Zeng, maghintay ka lang sa akin. Sa huli, mapapakita ko sa'yo. Chen Zeng. Nalaman ko na gusto mo pala ang ganito kong itsura. Ah, hindi naman ganito. Hindi ko kilala ang mga taong ito. Ah, lihim na paalisin ang mga taong ito. Ah, ibig sabihin, ang paborito mong tao ay si nanay pa rin. Sige, ako na ang bahala. Umalis na kayo. Nanay. Ay, bata. Hindi pwedeng tawagin ang nanay ng basta-basta. Ikaw ang nanay ko, eh. Yung ano. Hindi pa naiintindihan ng bata. Walang anuman, napaka-cute ng anak mo. Gusto ko rin siya. Siya. Ay naku, mas matatag ang relasyon ng mga magulang ko kaysa sa inaasahan ko.
Chen Zhao. Tinanggal ka na. Iligpit mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Zhu Dawei. Ito ay personal na paghihiganti. Ano kung ito ay personal na paghihiganti? Ako ang may-ari dito. Gusto kong tanggalin ka. Kailangan pa bang pumili ng oras para sa pagtanggal sa'yo? Magsimula ka na. Kung hindi, ipapaalis kita ng gwardiya. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Lanan. Tatay, hindi mo na kailangang umalis. Sila ang dapat umalis. Si Yang Rui ay isang mataas na opisyal sa hotel. Madali lang sa kanya na tanggalin ako, isang simpleng gwardiya. Sige, gagawin kitang boss nila. Bodong bata, nag-imbento ka na naman. Ang Huangting Hotel ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Isang malaking kumpanya na nasa top 500 sa buong mundo. Paano ako magiging boss niya? Bilyon lang yan, parang tubig lang. Tatay, nakalimutan mo bang ako ay Diyos ng kayamanan? Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Ano, ngayon naniniwala ka na ba? Naglalaro lang ng magic. Alam kong gusto mong tulungan ako, pero hindi pwedeng magsinungaling ang mga bata. Huwag na huwag ha. Lene. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Sige, sabihin mong ikaw ay Diyos ng kayamanan. Gusto kong manalo sa loto. Maaari mo ba akong tulungan? Ano bang mahirap dito? Ay. Sino ang pipiliin mo? Walang problema, kahit ano pa ang piliin mo, panalo ka pa rin. ₱1,000,000. Totoo nga, nanalo ako. Anan? Ang swerte ng batang ito, ah. Ha ha ha. Bakit lahat ng pinili mo ay 1,000,000? Anong uri ng Diyos ng yaman ang sumasakop sa'yo? Hindi ba't ikaw ang tunay na Diyos ng kayamanan? Hindi ba't nandyan ka sa entablado? Ngayon alam mo na akong tunay na Diyos ng kayamanan. Kaya kong magdala ng 1,000,000 mula sa isang kalye ng scratch cards. Tanging ang Diyos ng kayamanan ang makakagawa ng ganitong bagay. Tatay, huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Ano man ang gusto mong halaga, makakakuha ka. Maaari mong tamasahin ang buhay ng buo. Tanungin kita. Bakit mo ako tinatawag na tatay? Dahil ikaw ang tatay ko. Si Liu Qinya ay kapatid kong babae. Kayo dalawa ang nagsama. Kaya ako'y ipinanganak na napaka-cute at matalino. Simula ngayon, ako na ang tatay mo. Kung may mangbuli sa'yo, babasagin ko ang ulo niya. Hindi pa rin nagbago ang ugali ng tatay na mapagmalaki. Hayaan muna siyang magpasikat ng konti. Sige, umalis na tayo, uwi na tayo. Tatay, sandali lang, dadalhin kita sa isang lugar. Hey! Titi! Bakit tayo nandito? Siyempre, para maging boss. Uy, Chen Zeng, matagal ka nang natanggal sa trabaho. At nandito ka pa rin para makagulo. Pulis, paalisin mo siya. Sino ang nagsabing ako ang nagulo? Ako'y nandito para mag-spend. Dahil ikaw lang ang nag-spend dito. Haha. Ito ang pinakakatawa-tawa kong biro ngayong taon. Dog eyes looking down on people. Hindi lang kami mag-spend. Kailangan din naming makuha ang pinakamalaki at pinakaluxurious na kwarto dito. Okay. Ang presidential suite dito sa hotel namin ay nagkakahalaga ng 200,000 bawat gabi. Kayo lang dalawa, ganyang kahangalan. Hindi mo man lang tiningnan ang iyong ugali, kaya mo bang bayaran ito? Talaga? Talaga? 200,000 lang. Sige, mag-book tayo ng isa. Mag-book ng 1 buwan. Chen Zeng, yumaman ka na. 1 buwan sa presidential suite na 200,000. Ay, maliit na bagay lang yan. Parang nag-scratch lottery lang. At may 6 na, 7, 8, 9 na digit sa bank card. 9 na digit, iyon ay higit sa 100,000,000. Anong malas na swerte ang nakuha mo? Nanalo ka ng ganitong kalaking premyo. Nakipagkaibigan ka na kay Bathala ng kayamanan. Kasi.
Ako ang ama ni Bathala ng kayamanan. Ay, yari. Kung ikaw ang ama ni Bathala ng kayamanan, ako na lang ang emperador ng langit. Sa ugali mong ito, gusto mo pang maging emperador ng langit. Hindi mo nga kayang maging si Zubaji. Bata, hinahanap mo ang iyong kapahamakan. Tangina mo. Ang gwapo ng tatay. Ah, anong ginagawa mo? Tulungan mo akong bumangon, ay naku. Ay. 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 Naglakas ka ng loob na magpunta dito sa hotel para mag-eskandalo. Tingnan mo, hindi kita bibigyan ng pagkakataong makalabas. Sugod. Kayo, nakalimutan niyo na ba kung ano ang layunin ng serbisyo ng Huangting Hotel? Ang customer ay Diyos. Kung sakaling galawin niyo ako ngayon, mag-ingat kayo, baka magalit ako. Yari. Kumuha ka ng card na walang laman. Akala mo maniniwala ako? Totoo o hindi? Subukan mo at malalaman mo. Sige, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan ngayon. Ay, swipe mo ang card. Kung ngayon ay luluhod ka at aminin ang pagkakamali mo, baka mapagbigyan pa kita. Papalampasin kita. Ay, kung luluhod ka at aminin mo ang pagkakamali mo, mapapalampas pa rin kita. Pwe, akala mo ba talaga mananalo ka? Sasabihin ko sa iyo, ikaw, ay talagang ipinanganak na mahirap. Yun isang buhay na hindi makakaangat. Paano kung talagang manalo ang tatay ko? Kung mananalo siya sa loto, di ako. Kakain ng pinto. Wala pa akong nakitang tao na lumulunok ng pinto. Mamaya, gusto kong makita yon. Pero kung hindi makuha ng card na ito ang pera, maghintay kayong dalawa. Manager. Nanalo si Chen Zeng. Nasa headline na ito. Paano ito posible? Siguradong nagkamali ito. Matagumpay ang transaksyon. Aha. Narito ang iyong room card, pakitanggap ito. Maligayang pagdating sa Royal Court Hotel. Bakit ka nakaupo? Mabilis, mag-perform ka na ng swallowing the door. Gusto ko nang makita yan. Swallowing the door ako. Nagbibiro lang ako. Sino bang nagbiro sa'yo? Sino bang nagbiro sa'yo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak ko? Sinabi niyang mag-perform ka ng swallowing the door. Bakit di ka pa nagmamadali? Chen Q, hintayin mo. Ngayon, malinaw na sa'yo. Hindi ako yung maliit na gwardiya sa ilalim mo. Lanan. Subukan mong sampalin ako, Gignen. Nagkasama naman tayo sa trabaho, di ba? Maging mapagpatawad ka na lang. Huwag mo akong pagtalunan na. Tito, kahit pangit ka, okay na yon. Walang sinseridad si Dakyang. Hindi ba dapat nakaluhod siya at humingi ng tawad? Ay naku. Paano, kahit isang maliit na batang babae, naiintindihan niya? Ikaw. Si Manager Chen Zeng ay mayaman at makapangyarihan ngayon. Kung lumala ang sitwasyon, hindi ito maganda para sa lahat. Dapat kang magpakumbaba at humingi ng tawad. Si Chen Zeng ay palaging mabait, hindi kanya papahirapan. Pasensya na, nagkamali ako. Ganito ang mangyayari kapag mababa ang tingin mo sa ibang tao. Sige na. Talagang sulit ang 200,000 isang gabi na marangyang presidential suite. Mas maganda ito kaysa sa kulungan ng aso ko. Pwede kang mag-enjoy at tumira dito. Kahit na medyo mahirap. Saan ka naman tumutuloy sa langit? Siyempre, nasa ikasyam na langit ako. Si Xiao Shankuan ang aso ng bahay namin. Si Erlang Shen ang bodyguard ko. Si Chang ay nag-ihaw ng kuneho para sa akin araw-araw. Ang iyong katayuan sa langit. Napakataas. Siyempre, ako ang Diyos ng kayamanan na minamahal ng lahat. Sino ang hindi nag-aalay sa akin, Denny? Kung wala nga, maaaring hindi tayo makatira sa ganitong marangyang presidential suite. Ikaw talaga ang aking maliit na bituin ng swerte. Tatay, ang iyong swerte ay nandyan pa sa hinaharap. Tagapangulo. Tawag ni Attorney Chen kanina, may isang ina. Chen na gustong makipagkita sa'yo. Nga. Chen.
Naghihintay sila sa opisina mo. Anong bata ito? Na naglakas loob na magdulot ng gulo sa opisina ko. Masama ang upuan mo. Palitan mo ng mas komportable. Kinuha ng sekretarya ang laruan. Tagapangulo. Ito si Anye. Chen. Sobrang abala ako. Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Kahit na marami akong oras. Ayaw kong sayangin ito sa mga maliliit na bagay. Ginoong Zhao, nandito si Anye. Chen ngayon, upang talakayin ang pagbili ng Royal Hotel. Hindi ito talakayan, ha? Kailangan mo lang pumirma sa itaas. Kung ito ang nais ninyong pag-usapan, huwag na tayong mag-usap. Hindi ko ibebenta ang hotel. Bakit ang bilis ng inyong pag-aalala? Tingnan muna ang kontrata. Ano man ang presyo na ibigay nyo? Lene, hindi ako makikilahok. Ngayon, kontento na ba kayo? Masaya, masaya. Talagang may mata si Anye. Chen sa mga hiyas, nakikita niyang ang aming hotel ay isang potensyal na negosyo. Sa hinaharap, tiyak na magiging matagumpay ito, haha. Haha. Simula ngayon, ang hotel na ito ay yun na. Seiksei. Seiksei, gising na. Nakakagulat. Saan kaya napunta ang batang yon? Hello. Dad, pumunta ka na sa conference room sa hotel. Bakit pupunta doon? Pagdating mo, may sorpresa ka nang malalaman. CJ. Anak, yung batang si Chen Chen, nanalo pa ng loto. Totoo talaga. Yung batang yon, akala niya mayaman siya. Kaya nagmamayabang sa hotel natin. Sabi pa niya, magpapakumbaba at hihingi ng tawad ng harapan. Tanga. Ano nagkataon na nanalo sa loto si Chen Zeng na ganyan? Sigurado akong nagmamagaling lang siya para lokohin ka, keke. Pero talagang may 6 milyon siya sa bank account. Iyan ay dahil nakipag-ugnayan siya kay Liu Qinyan ng Wanhao Bank. Ang Wanhao Bank ay isang kilalang kumpanya sa buong mundo. Paano sila makikipag-ugnayan kay Chen Zeng na isang walang kwentang tao? Magkasama silang nag-aral sa high school. Noong nag-aaral pa sila, may mga palihim na ugnayan na sila. At saka, si Liu Qinyan ay ngayon ang namamahala sa departamento ng pautang ng bangko. Magtatanggal siya ng ilang milyon para kay Chen Zeng. Madali lang yon. Yele, sinabi ko na noong araw sa istasyon ng pulis. Ang babaeng yan ay laging tumutulong kay Chen Zeng. Mukhang matagal na silang may relasyon. Sa loob ng ilang araw, hahanap si Chen ng dahilan para ibalik ang pera. Tungkol sa balita tungkol sa pagpanalo sa loto. Iyon ay pinalitan lang ng larawan. Yung gago nitong si Chen. Nangahas siyang ipakita sa publiko na magpapakumbaba ako sa kanya. Aayusin ko na siya ngayon. Ginoong Yang, Supervisor Zhu. Nagsagawa ang kumpanya ng emergency na pagpupulong. Dapat lahat ng supervisor pataas ay dumalo. Chen, boss. Ito ba ang lugar na dapat mong puntahan? Umuwi ka na. Bakit ikaw makakapunta at ako hindi? Ako ang vice-presidente ng kumpanya, ikaw ano? Ano? Nakatayo ka dyan, pinabayaan mong madumihan ang sahig ng kumpanya. Isang vice-presidente lang. Ang kita mo sa isang taon, hindi pa sapat para bayaran ang interes sa aking bangko. Hey, Chen Zeng. Kakaalis mo lang sa lobby ng hotel, hindi ka pa nasiyahan. Dito ka na naman nagmamalaki. Huwag mong isipin na hindi namin alam. Ang pagkapanalo mo sa loto ay talagang peke. Huwag mong isipin na dahil kaibigan mo si Liu Qinyan, magsasagawa ka na ng mga kalokohan dito. Yere, ikaw ay isang tamad na lalaki na umaasa sa iba. Ako ay umaasa sa iba. Ikaw ang tinutukoy ko. Pinahiya mo ang lahat ng ninuno ng pamilya Chen. Wala kang hiya. Sino ang may lakas ng loob na insultuhin ang aking ama? Kayong dalawa, ang lakas ng loob nyo. Magtangka pang insultuhin ang tatay ko. Bakit ka nandito? Siyempre, may dalang sorpresa para sa'yo. Batang pasaway, ikaw yata ang may lakas ng loob. Ito ang pagpupulong ng mga executive ng grupo namin. At ikaw pa ang pumapasok dito. Anak ng tokwa, anong ginagawa mo? Batang pasaway. Ito ang posisyon ng aming chairman ng kumpanya. Sino ang pumayag na maupo ka dito? Baba ka na dito. Sandali lang. Haha, nakakita ng aso na kumakain ng tae. Nakakatawa, nakakatawa. Amoy mo, batang, huwag kang maangas, kanina lang ako. Nadulas lang ako kanina. Tingnan mo, nahuli kita. Ay nako, ay nako. Ay nako, ay nako, ay nako. Ay nako, ay nako. Ay nako, ay nako, ay nako. Ay nako, ay nako, ay nako, ay nako, ay nako, ay. Oh.
Ikaw pala ang may kagagawa nito. Ako nga ang tatlong paa na pusa. Kahit sino, kaya mong hawakan. Hi. Talagang inis na ako sa'yo. Kailangan kitang harapin ngayon. Halika. Tumayo ka. Uy, kami ay ng hotel. Kung magdududa kayo sa akin, pag nagsalita kami, masisira ang reputasyon ng Hotel Huangting. Isa dito nagtatangkang manloko. Isa naman naninira sa aming mataas na antas ng kumpanya. Ngayong araw, gusto kong ipakita sa inyo. Huliin sila at itapon sa labas ng hotel. Ako ang presidente ng kumpanya. Sino nang matatakot? Hahaha. Sinasabi mong ikaw ang chairman ng kumpanya, tanga. Ako pa ang presidente ng bansa. Sige, labanan niyo ako. Sige, labanan niyo ako. Daddy. Ay. Parang hindi ako yung tinatamaan. Sinuntok ko kayo. Bakit sinuntok niyo ako? Babae, hindi ko alam eh. Ako yung tinatamaan, yung maliit na babae. Kayong dalawang aso, naglakas loob kayong saktan siyang Zong. Tigilan mo na yan, uy. Uy. Ha, nakakatuwa. Saktan nyo ng todo. Ano ka ba? Mga simpleng palabas lang to. Huwag na. Malapit na akong mawalan ng malay. Yang, hindi ko na kayang kontrolin ito. Sino ang may lakas ng loob na maggulo dito? Sino ang may lakas ng loob na maggulo dito? Tawagin ng tao, agad na hulihin ang mga gwardiya na ito. Tulungan siyang na bumangon. Aha. Zhang. Zhang, dumating ka na rin. Maaari mo na kaming tulungan. Ano bang nangyayari? Isa sa mga gwardiya ko ang tamad sa trabaho. Nang siya ay mawala ng trabaho dahil sa hindi pagpasok, nagalit siya. Naghir siya ng tao para saktan ako at si Vice President Yang. Sino ang sumugod? Siya. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na magulo sa aking teritoryo. Parang kumain ka ng puso ng oso at lakas ng leopardo. Hindi ako nagulo. Si Yang Rui ang pumigil sa akin na pumasok sa silid ng pulong. At pinahiya pa ako. Hindi na kayang panoorin ng anak ko kaya tinulungan niya ako. Chen Jing, natanggal ka na sa kumpanya. At pumunta ka pa sa silid ng pulong. Malinaw na gusto mong magnakaw ng lihim ng kumpanya. Wala naman akong ganun, bakit ka pumunta sa silid ng pulong? Ako ang nagsabi sa kanya na pumunta. Halos nakalimutan ka na ng batang ito sa kanyang pagsasalita. Si Zhao lang ang walang pakialam sa batang ito. Sinasabi pa na siya ang chairman. Ito ang batang ito na nagha ng tao para guluhin ang meeting. Sinaktan ako at si Vice President Yang. Talagang walang batas. Kung mag-aaway sila sa kumpanya at hindi ito maayos na mahawakan, sino pa ang magbibigay halaga sa Golden Hotel natin sa hinaharap? Sabi mo gusto mong parusahan siya. Alam ko, President Zhao, malambot ang puso mo. Hindi mo kayang parusahan ang batang ito. Ngunit sobrang mayabang talaga ng batang ito. Kailangan kong turuan siya ng leksyon ngayon. Sherry, tao ka pa ba? Siya ay isang batang babae. Ako ang Vice Presidente, ikaw ang gwardiya. Ano ang magagawa mo sa akin? Huwag mong sabihin ito ay isang aral. Ang anak na babae mo ang naglalagay sa iyo ng berde sa ulo. Kailangan mo rin itong tiisin. Tulad niya, isang walang silbi na basura. Kaya siyang ang naglalagay sa kanya ng berde sa ulo. Iyan ay swerte na nakuha niya sa ilang buhay. Ano ang magagawa mo sa akin? Walang kapangyarihan at impluensya, walang silbi. Palagi kitang didikdikin sa ilalim ng aking paa. Ganyan lang ba kalakas ang isang Vice Presidente? Yan syempre. Si Vice Presidente Yang ay isa sa mga pinakamataas sa aming kumpanya. Dali lang kayong patayin mag-ama. Parang pinipisil lang ang isang langgam. Tatay, gagawin kitang General Manager. Talunin ang masamang tao na ito. Hahaha, siya si General Manager Chen Zhengdao. Akala mo ba talaga na ikaw ang chairman ng kumpanya? Siyempre, ako nga. Huwag kang magbiro ha. Paano ka magiging chairman? Totoo nga. Boss, kakabili ko lang ng hotel. Ibinigay ko ito sa iyo bilang regalo. Ano, binili mo ang buong hotel? Masaya ka ba? Nagulat ka ba? Pero hindi ko pa kailanman pinamunuan ang kumpanya. Paano ako magiging general manager? Tulad nitong mga mahilig sa kickback. Ang mga tanga na nakaupo dito ay pwedeng maging vice president. Sigurado akong wala kang problema. Yun nagmamalaki ka sa harap ni Chairman Zhao. Kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Hindi mo alam ang iyong lugar. Bastos. Magtatangkang manakit sa chairman. Hindi. Ginoong Zhao, nagkamali po kayo ng pagkaintindi.
Hindi po kayo ang tinutukoy ko. Siya po ang tinutukoy ko. Si Ginang Chen po ang bagong chairman ng ating hotel. Tinawag ko kayo ngayon para ipaalam ang isang bagay. Naibenta ko na po ang lahat ng aking mga shares kay Ginang Chen. Simula ngayon, si Ginang Chen na po ang pinakamalaking shareholder ng ating kumpanya. Tanggapan ng puno ng lupon. Yung batang ito ay ang puno ng lupon. Paano naman pwedeng mangyari yon? Eto, Gino Zhao, baka nagkamali ka lang. Ata pa siya. Paano siya magiging puno ng lupon? Anong klaseng tao siya? Kailangan pa ng iyong pahintulot para sa paglilipat ng karapatan sa shares. Gino Zhao, hindi ko sinasadyang sabihin yon. Kung wala naman akong pagtutol, hindi niyo pa nakikita ang bagong chairman. Nakilala na ang chairman. Simula sa taong ito, ang tatay ko, si Chen Zhao, ay magiging general manager ng kumpanya niyo. Siya ang mamamahala sa lahat ng bagay sa kumpanya. Kailangan niyong sundin siya. Magandang araw, Ginoong Chen. Salamat sa inyong lahat. Sa hinaharap, ako ang mangunguna sa inyo. Gawing mas maganda ang kumpanya. Tapos na talaga ito. Si Chen Zeng ay ngayon ang general manager. Ganito tayo dati sa kanya. Tiyak na hindi niya tayo palalampasin. Ako pa ang naglagay ng pangitain sa boss ko. At sinabing parurusahan siya. Babae, gising ka na. Tawagin niyo ang ambulansya. Ang dali-daling matakot, talagang walang silbi na tao. Hey, mayroon ka bang paraan para gisingin siya? Mayroon, gamit ang malaking pangil. Huwag lumapit, tawag ng tulong. Paalisin niyo ang asong ito. Huwag lumapit. Kagat siya ng asong si Xiaoshan. Turuan mo siya ng leksyon. Ay, Kaysay. Haya, ipahinga muna ang aso mo. Kung hindi, baka may masyadong masamang mangyari. Pero hindi pa ako tapos maglaro. Kaysay, makinig ka, magpakabait ka. Bumalik ka dito, magpahinga sa araw. Tara na. Ginoo, Chairman Chen. Patawarin niyo na ako, sana'y maawa kayo. Ay naku, ay naku, ay naku. Hindi ka pa ba ng intriga kanina? Gusto mo akong saktan ng walang dahilan? Lahat iyon ay dahil sa hindi ko nakita ang tama. Kasalanan ko yon. Pakiusap, maawa kayo sa akin. Si Yang Rui ang utos sa akin gawin yon. At ikaw pa ang nagsasabi na ako ang may kasalanan. Sinasabi mo na si Chen ang nagsabi sa'yo na yumuko. Para lang mapahiya ka, ako na ang maghihiganti para sa'yo. Huwag kang magyabang. Malinaw na ikaw ang unang naglagay ng tsinelas kay Ginoo Chen. At siniraan mo pa siya na inaalagaan niya si Liu Qinya. Sa huli, hindi mo man lang nabawi ang ilang milyong piso. Gusto mong saktan siya. Kayo pa ang sumuway. At maghabla pa sa akin ng paninirang puri. Sasabihin ko sa'yo, ngayong tinanggal ka na, umalis ka na agad. Ayos ka, Yang Bin. Tapat ako sa'yo pero gusto mo akong tanggalin. Kung ganun, hindi ko na rin itatago sa'yo. Ginoong Chairman Chen. Ito ay mga talaan ng pondo na inangkin ni Yang Rui mula sa kumpanya. Ang mga kapatid sa Security Department ay nagpakita ng paggalang sa kanya sa mga nakaraang taon. Haha, sabi ko nga. Bakit parang lumiliit ang ating bonus at benepisyo? Sila pala ang mga salari na nagnakaw. Hindi totoo, lahat ito ay paratang. Ginoong Chairman Chen, dapat ay maniwala ka sa akin. Lahat ito ay peke. Tapat na tapat ako sa kumpanya. Kung peke ito, saan ka kumuha ng pera para bumili ng mamahaling sasakyan? At saan ka kumuha ng pera para suportahan si Song Weiyu? Ay, lahat ng iyon ay peke. Hindi ito masyadong mahal. Mayroon akong tunay na mga amulet dito. Gusto mo bang subukan ulit? Tagapangulo Chen. Nawalan lang ako ng bait sa sandaling yon. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Yang Rui, bilang isang tauhan, ikaw ang nagbabantay at nagnakaw. Malubhang nakasira ito sa interes ng kumpanya. Binibigyan kita ng 1 linggo upang ibalik ang lahat ng nalustay na pondo. Kung hindi ay maghaharap kami ng legal na hakbang. Hindi 1 linggo lang, Ginoong Chen. Maaari bang magbigay ng ilang araw pa? Talagang alam kong mali ako. 1 linggo lang. At simula ngayon, hindi ka na Vice President. Bababaan ka sa seguridad ng lobby. At tungkol sa'yo naman, si Kuya Director ay hindi na rin ang pinuno ng security.
Maglilinis pa ako ng banyo. Ah, Papa. Ang ganda-ganda mo ngayon. Kung makita ka ni Mama, mamahalin ka niya ng sobra. Huwag ka namang ganyan, sobra naman. Siyempre meron ka. Pero si Papa ang pinakamagaling, ang pinakagwapo sa buong mundo. Tama, Papa, puntahan na natin si Mama. Ipinagdiriwang ang pagiging pangkalahatang manager mo ngayon. Yan, ayos lang. Noong nakaraan, tinulungan niya ako pero hindi ko pa siya naimbitahan sa pagkain. Tara na. Mama, bakit kayo nandito? Pumunta ako para makasama ka sa hapunan. Hindi ko alam kung may oras ka ba. Ayos lang. Pero may isang kliyente pa akong hindi natatapos na negosyo. Walang anuman. Gaano katagal tayo makararating? Hindi, ang sinasabi ko ay ako. Sinasabi ko na may oras pa bago ang hapunan. Kaya okay lang na maghintay tayo ng kaunti. Sige, maupo muna kayo, darating na ako agad. Talaga. Tatay, ganyan hindi ka makakaakit ng babae. Ano ang dapat gawin? Dapat ipagmalaki ka ni nanay. Ipakita ang iyong karisma bilang lalaki, tulad ng ginawa mo kanina sa pag-aaral ng dalawang masamang tao. Karisma. Ginoong Wu, tingnan mo ito. Ito ay kontrata ng pautang. Kung walang problema, maari ka nang pumirma dito. Hehe, nabasa mo na lahat. Walang pagkakamali dito. Ginoong Wu, pakiusap, magpakaseryoso ka. Ginoong Hugh, magpakita ka ng respeto. Anong akala mo sa sarili mo, mataray? Isa ka lang maliit na bank manager. Sa tingin ko sa'yo, biyaya na ang pagtanggap ko sa'yo. Ginoong Hugh, kung hindi ka seryosong gagawa ng negosyo, pasensya na, hindi kita pwedeng tanggapin. Huwag ka nang magpanggap. Kung hindi lang ako gusto kang matulog, bakit kami papayagan ng kumpanya namin na ikaw ang gumawa ng loan? Akala mo ba talaga ay may kakayahan ka? Sino ang may lakas na mang-api sa nanay ko? Ang Diyos ng kayamanan na ito ay ipapakita sa'yo. Kamusta ka? Ayos lang ba? Ayos lang, Ginoong Wu, hindi ka welcome dito. Pakiusap, umalis ka. Kung hindi, tatawag ako ng tao. CJ. Ngayon din tatawag ako para ipatawag si Ginoong Han. Para malaman niyang na-offend mo ako, isang malaking kliyente. Dapat ay maganda ka. Matapos maligo, lumapit ka sa akin. Wu Xiao. Salamat, Pangulong Xi. Ang mga empleyado ng kumpanya niyo ay napaka-makapangyarihan. Nahawakan ko lang ang kamay niya. Gusto na niya akong paalisin. Ganito ba ang pakikitungo ng bangko ninyo? Huwag kang magalit, Wu Xiao. Kasalanan ko ang hindi tamang pagdidisiplina. Ipapagawa ko na sa kanya ang paghingi ng tawad sa'yo. Hindi po, Ginoong Presidente. Siya ang unang nang abala sa akin. Tumahimik ka. Agad na humingi ng tawad kay Wu Xiao. Kung hindi, bukas ay alis ka na. Hindi mo pinoprotektahan ang empleyado na inaabala. At tinutulungan mo pa ang isang estranghero. Ano ka bang leader? May konsensya ka pa ba? Ang konsensya ba ay makakain? Alam mo ba, gaano karaming negosyo ang ibinibigay ni Wu Xiao sa aming bangko bawat taon? 0 bilyon. Siya ang Diyos ng kayamanan ko. Sinasabi niyang siya ang Diyos ng kayamanan sa harap ko. Saan mo ilalagay ang mukha ng Diyos ng kayamanan? Sino ka? Ako ang iyong mayamang misis. Kay, huwag kang magbintang ng basta-basta. Ang presidente ay bata, huwag kang makipag-away sa kanya. Ayoko nang makipag-ugnayan sa isang batang walang kwenta. Dapat mag-sorry ka agad kay Wu at magpakumbaba. Pirmahan mo na ang kontrata. Kung hindi, maghihintay ka ng masama. Magkano ang dinadala niya? Ako ang magbabayad, ha? Ang laki ng iyong sinasabi, Ano bang katayuan mo? Kaya mo bang ipagmalaki yan? Ang tatay ko ay ang general manager ng Huangting Hotel. Huangting Hotel. Kaya pala ikaw si Ginoong Chen. Pasensya na. Ang general manager ng Huangting Hotel ay palaging si Ginoong Zhao. Kailan nagkaroon ng general manager na may apelyidong Chen? Baka naman nagbibiro ka lang. Naibenta na ni Ginoong Zhao ang kanyang mga bahagi. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo itong suriin. Kahit na totoo, ano naman ang pakialam mo? Kami sa Songbay Group ay may taunang pautang na higit sa 1 bilyon. Kaya mo bang makipagsabayan? Naghahanda akong magtayo ng isa pang hotel. Kailangan mo ng hindi bababa sa 1.5 bilyon. Ay naku, Ginoong Chen, tungkol sa proyektong ito sa aming bangko. Napakamayaman ng karanasan.
Tiyak na makakapagbigay ako sa inyo ng pinakamagandang serbisyo. Iyan magsisimula na rin ang ikalawang yugto ng aming grupo. Ito ay isang malaking proyekto na nagkakahalaga ng 2 bilyong. 20 Wuxiao. Dapat itong ibigay sa akin. Siyempre, masisiyahan ka. Naghahanda akong magtayo ng isa pang sangay sa development zone. Mula sa pagbili ng lupa, pagtatayo ng gusali, hanggang sa renovations, aabot ng hindi bababa sa 5 bilyon. Bakit pa kailangan ito? Ay naku, Ginoong Chen, kayo na ang mga magulang ko sa susunod na buhay. Hindi ko na kayang banggitin yan. Hindi ko na kayang banggitin yan. Wala kang gaanong kapangyarihan sa Songbay Group. Kailangan pa ng asawa mo na personal na pumirma sa mga kontrata na bilyon. Maaari mong tanungin ang asawa mo kung paano ka pa makakapagpatuloy na kumita. Sige, may lakas ka, maghintay ka sa akin. La. Anong karapatan mong makipagkumpetensya sa akin? Chendong, totoo ba yung sinabi mo kanina? Hindi maliit na halaga ang 5 bilyong yon. Yun ang susunod. Sana si Kinya ang responsable sa pagkain sa aming Royal Court Hotel. Sa usaping ito, walang problema, di ba? Walang problema, syempre walang problema. Xiao Liu, simula ngayon, itataas kita bilang Deputy President. Mula ngayon, ikaw na lang ang bahala sa negosyo ni Ginoong Chen. Gawin mo ng maayos, naiintindihan mo ba? Opo, Ginoong Pangulo, pagsisikapan ko po. Chen Zhengkai, talagang maraming salamat sa inyo ngayon. Ako ang taya sa hapunang ito. Huwag kayong mag-atubiling tumanggap. Mama, pamilya tayo. Siyempre, ako at si Papa ay dapat protektahan ka. Hindi ko akalain na nagkaanak ka pa. Yung napanood natin kanina, San Zhengjuye. So, you two have been involved for a long time. Ano nang sinabi mo? Pero kahit na nagkaanak na, wala pang pangalan. Mukhang alam mo rin na mababa ang pagkatao ng babaeng ito. Natatakot ka bang magmukhang tanga? Gusto mo bang makipag-away? Chen Zheng, hindi tayo makikipagtalo sa mga ganitong uri ng tao. Huwag na lang siya, kumain na tayo. Mukhang narinig na ng Diyos ng kayamanan ang ating mga hinaing. Mama, gusto kong umupo dyan. CJ, tara na. Buhayin mo ang kwadrado, maliit na bata. Bakit siya na naman? Hindi siya nawawala. Sa tingin ko, mas mabuting lumipat tayo ng kwarto. Sandali lang, kapatid, ituturo ko sa iyo ang leksyon. KK, mayaman ang pamilya Wu. Kahit na ang tatay mo ay general manager. Pero isa pa rin siyang empleyado. Mas mabuti pang huwag tayong magulo. Tapos na ang usapan. Kung mayaman, ayos lang iyon. Ang takot ko lang ay kung wala silang perang panglibang. Wala na akong saya. Lanan, huwag mag-alala, magtiwala ka sa akin. Naway mag-enjoy ka sa salmon sukiyaki. Lene, ang simple ng kinakain nyo, hindi kayo dapat nandito. Mas bagay sa inyo ang mga kainan sa ilalim ng tulay. Giant clam. 3 ulo ng abalon, ito ay sabaw, kainin nyo ng maayos. Kumain din ang mesa na yon ng isang 3 ulo ng abalon. Sagot ko na. Para matikman din nila kung ano ang lasa ng mga mayayaman. Abalon, paborito ko ang abalon. Ngunit kailangan itong ipares sa ginto para mas masarap. Pakiusap, tulungan mo akong hugasan ito. Sige, pupunta na ako. Elan, okay ba? Nagmamalaki si ate. Ay naku, bakit nawala ang ginto ni Wu Xiaojin? Wu, hindi ito dumikit sa mga chopsticks. Mama, ang kinakain na ginto ay dapat 900 at 99 purong ginto para hindi makairita sa tiyan. Huwag mong gamitin yung mga peke na ginto. Kahit ang aso ko ay ayaw kumain yan. Wow, totoong ginto pala ito. Hindi man lang ito kumukupas. Ang sama ng pakiramdam, haha. Kawani,
Ibigay mo lahat ng ginto na nasa tindahan nyo. Yung mga gold leaf na ito ay sariling pinaghanda ng customer. Hindi kami nagbebenta ng ginto dito. Eh di bumili ka na lang sa labas. Dito ka. Lumabas ka agad. Bumili ka ng lahat ng ginto. Sige, pupunta na ako. Yele, ginto lang naman. Ano man ang gusto mo, meron ako. Yene, ano bang espesyal sa ginto? Kaya mo bang gamitin ang pera para magluto ng hotpot? Yene, anong laban mo sa cash flow? Alam mo ba, kami sa Songbay Group ay nagsimula sa industriya ng retail. Ang pinakamalaking bentahe nito ay sapat ang cash flow. Mas masaya, di ba? KK, hindi ka nagbibiro, di ba? Gumamit ng pera para pakuluan ang hotpot. Kailangan ng ilang milyon dyan. Walang kwenta ang pakuluan lang. Dapat pakuluan hanggang matapos tayong kumain. Maliit na ikatlong tao. May 6 na lang ang natitira sa 5 metro. Sapat na. Kung hindi pa rin sapat, bibili pa ako ng ilang scratch card. Tatay, nakalimutan mo na ba kung sino ako? Sino pa ang pwedeng mas marami ang pera kaysa sa akin? Yun na nga. Kung natatakot kayo, mag-surrender na kayo ngayon. Mag-sorry kay Kinya at aminin ang pagkakamali. Maaaring magpatawad tayo at bigyan kayo ng pagkakataon. Susuko na ako. Sasabihin ko sa inyo. Ngayon, hindi na kayo makakatakas kahit ang suot nyo pang ilalim. Ginoogi ng server. Ikuha nyo lahat ng pera sa loob. Sige po, agad po akong pupunta. Lene. Wow, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera sa buong buhay ko. Matapang na ipagyabang ang yaman sa amin, si Wu Xiaoye. Para kang naghahanap ng kamalasan. Hindi pa nailalabas yung pera sa loob. Nasa bulsa ko lang naman. Haha, gusto pa nilang hadlangan ako sa pagluluto kahit na maliit lang. Hindi pwede, uhubarin ko kayong lahat ng damit. Kailangan nyo pang humiga at hilahin mula sa bundok na to. Sobrang dami ng sinasabi, mag-apoy na kayo agad. Gawin mong pinakamalakas ang apoy. Hindi pa rin sapat ang apoy. Ano magiging masarap ang hotpot kung hindi masustansya? Ginoo, pakiusap kung binsihin mo si KK. Nakapag-ipon na tayo ng mahigit 1 milyon. Anong mahigit 1,000? Ang Dazhao Sukiyaki ang nag-iisa sa buong mundo. Ngayon kung hindi kakain, hindi na muling makakain. Wusheng, kulang na ang pera natin, hindi pa tayo nagsisimula mag-broadcast. May kulang ba sa pera ko? Lumabas ako, kunin mo lahat ng cash. CJ, Wusheng. Kayo, ano ang ginagawa nyo sa pagluluto? Kahit hanggang bukas pa ang sunog, hindi ko pa rin titignan. Tingnan ang kanin ng aking malaking puti. Ay naku, sobrang lakas ng apoy. Mauubos na naman ang tubig. Waiter, magdagdag ng tubig. Pakipakulo ang tubig. Pakilagay na nga. Ikaw, magpapakulo ka, wala ka pang pera. Maghihiram pa ng ilang piso, sino ang pakakasalan? Lumapit ka. Pumunta ka sa akin. Nurse, umupo ka. Huwag magalit, huwag magalit. Ginoo, ang mga card mo ay naubos na. Ay, ang bilis naman naubos ng pera. Kakaunti pa lang ang nakuha natin. Bumubula, paano ako mawawala ng pera? Yung love card, Ginoo. Lahat ng card mo ay naubos na. Wala nang kahit 1 sentimo. Ay, talagang walang kwenta. Nagamit ko lang ang 3% ng lakas ko at natalo ko na siya ng todo. Ay, mukhang sobra na ang pera ko. Kung natalo na, dapat mabilis na lumapit at humingi ng tawad. Paano ako matatalo, di ba? Siyan, kunin mo ang lahat ng cash sa account ng Songbay Group. Withdraw mo ito. Nagiging baliw na ba si Wujing? Malaki ang negosyo ng Songbay Group. Kapag naubos ang cash flow nito, mukhang mapapailalim ito sa panganib ng pagkabangkarote. Yung mga walang silbi tulad niya, kahit magmana pa siya ng negosyo, malamang mauubos din. Gusto mo akong tawaging talunan? Hala, laro pa lang tayo nagsisimula. Yung si Wu Xiao, ito ang 8 bahagi ng cash ng Songbay Group. Baka gusto mong mag-alok kay Wu Boss ng diskwento. Isara mo ang bibig mo. Ang pera ng tatay mo ay pera ko na rin. Anong meron dyan na pwedeng discount?
Pakipirmahan na lang dito sa kasunduan na ito. Pakilagay ang tubig sa pagkulo. Palakasin ang apoy. Wuguchaw, ang dami mong pera. Di mo pa nakikita ang hotpot na ito, di ba? The Chow Seafood Hotpot. Tanging ito lang sa buong mundo. Masarap talaga. Ano, gusto mo bang subukan ng isang piraso? Hindi, ayos na ako. CJ. Hello, ako ito mula sa Marriott Bank. Pakisabi na i-connect ako kay Ginoong Wu. Yan, masarap. Sobrang sarap. Isang kawali, walang kwenta. Waiter, dagdagan pa ng 2 kawali. Magdala ng 2 kawali pa ang waiter. 3 kawali sa ibaba, waiter. Si Xiao Chen, bilisan mong dalhin ang pera sa akin. Wu Xiao, hindi ka na talaga dapat tumanggap pa. Kung hindi, magkakaproblema ang grupo. Kung wala na ang Songbay Group, wala ka ng halaga. Baka mas mabuting itigil na lang. Walang masama sa pagsuko, maglalaro pa ba tayo? Hindi pa ako busog. Hindi ako natatakot sa'yo. Bilisan mo at ipadala mo sa akin ang pera. Kung hindi, makikita mo ang ganti ko. Lu Xiao, ito na lang ang natitirang pera. Lahat ito ay papalitan ko ng tig-1 pisong barya. Sa ganitong paraan, makakapagpatuloy ka pang magluto, haha. Ang tig-1 ay magiging tig-1 sentimo na lang. Putang ina, sino ang nagpasya para sa'yo? Nawala mo ang dangal ko. Whoops you. Hindi ka kayang talunin si Chen Zeng. Pinapayuhan kitang huwag nang hintayin pang lumala ang problema. Agad na tumigil. Pabiro lang, ang walang kwentang tulad mo ay hindi karapat-dapat na magbigay sa akin ng kahit na anong bagay. May problema. Ngayon, talagang wala ng pera si Wu Xiao. Eron. Clerk. Kunin niyo lahat ng pera sa tindahan niyo. Dalhin niyo lahat ng pera sa tindahan niyo dito. Dalhin niyo lahat ng pera sa tindahan niyo dito. Nasaan ang pera ko? Naubos na ang pera ko. Wu Xiao. Naiwan mo na ang pera. Wala na tayong perang maipapusta. Imposible, ako ang tagapagmana ng Songbay Group. Paano ako matatalo ng isang mahirap na babae? Anong nangyari? Magpapatuloy pa ba tayo? Huwag mong sabihin na hindi ako magpapatalo. Hindi pa ako natalo, ibigay mo sa akin. Imposible na matalo. Paano ako matatalo? Matatalo rin ako, matatalo rin ako. Matatalo rin ako. Ang panggagaya naman ito, hindi pa ako nagsasawa. Ang saya. Kasing anyo ng ilong ng aso ni Xiaotian. Bastos na bata, kaya mong saktan ako. Papatahin kita. Tama na. Tatay, bakit ka nandito? Buwisit na bagay. Pinabangkrap mo ang grupo. Paano mangyayari iyon? Ako. Itong mabangis na batang babae na ito ang patuloy na nagpapagalit sa akin. Nagalit lang ako kaya nakipagkompetensya ako sa kanya. Ang dongsi, para lang makipagkompetensya sa iba. Pinutol mo ang cash flow ng buong grupo.
Sasaktan kita. Sasaktan kita. Huwag. Alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi na ako muling magkakamali, Mama. Inay, tinulungan kitang alisin ang damo, masaya ka na ba? Inay, itong amoy na batang ito ang laging nagsisinungaling sa akin. Siya ang nagsisinungaling sa akin. Ay, Wu Jing, kung matalo ka sa sugal, sisisihin mo pa ang iba. Tunay ka bang lalaki? Ang usapan, malinaw na kayo ang nagsisinungaling. Kung hindi, paano magkasya ang batang ito? Sa maliit na bulsa, paano magkakasya ang ganitong kalaking pera? Ay, na. Bakit hindi ko naisip? Kaninan, si KK palaging naglalabas ng pera mula sa maliit na bulsa na ito. 5 bilyong piso na pera. Paano kaya pumasok sa ganitong maliit na bulsa? Nanay, hindi ito ordinaryong bulsa. Ito ang tinatawag kong walang katapusang bulsa. Na, kahit na 5 bilyong piso pa yan. Kahit na bilyon-bilyon pa yan. Para sa akin, madali lang yan. Ay, ang talino nitong tao, ang galing talaga. Sa hinaharap, malalaman mo rin. Huling-huli na ang oras. Uwi na muna ako. Hindi basta-basta makakaalis kayo. Gusto niyong umalis, hindi ganun kadali. Ginoong Wu, ang laban na ito ay si Wu Jing. I-voluntary na natalo siya ay dahil sa kakulangan niya ng kakayahan. Wala tayong kinalaman dito. Sinamsam niya ang mahigit 10 bilyong cash ng pamilya Wu. Ngayon sinasabi mong walang kinalaman. Hindi ganun kadali. Ano ang gusto mong gawin? Napakadali. Ibalik mo sa akin ang lahat ng perang nasunog ng anak ko. Yung pera ay naging abo na. Paano mo ito maibabalik? Ito ay sadyang pang-aabala. Yun ang nasunog na pera ay hindi na maibabalik. Kaya dapat niyong ibalik sa akin ang halaga nito. Ang ibig mong sabihin ay kailangan naming ilabas ang mahigit 10 bilyong cash upang punan ang kakulangan ng pondo ng iyong Songbay Group. Lene, hindi ba't mayaman kayo? Nagsusunog kayo ng mahigit 10 bilyon nang hindi kumikilos. Kaya ang pagbabayad ng mahigit 10 bilyon ay hindi na problema. Tama, kailangan niyong ibalik ang pera sa akin. Kung hindi, huwag mong asahang makakalabas ka sa pintuang ito. Paano kung ayaw ko? Yung mga bodyguard sa paligid. Sila ay sinanay mula sa mga espesyal na puwersa. Marunong silang pumatay. Kung hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko, walang problema, ituturo nila sa iyo gamit ang mga kamao. Ginoong Wu, nasa isang lipunang may batas tayo ngayon. Kung magtatangkang gumalaw ka, bukas, magiging headline kayo sa balita. Mas lalo kayong magiging kahihiyan sa Wu family kapag nangyari yon. Binabantaan mo ako. Sige, tingnan natin. Mas malaki ang chance na maging trending ang video na ako ang nanakit. O kaya naman ang mga pinapakita niyo sa publiko, na sinira ang malaking halaga ng pera. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo maintindihan. Sige, tuturuan kita. Pag nanakit ng sadyang sirain ang pera sa harap ng maraming tao, malaki ang halaga at masama ang kalagayan. Maaaring makulong ng hanggang 7 taon. Sa 3 hornong ito, hindi bababa sa 1 bilyong yaman. At ang lugar na ito ay isa sa pinakakilalang restoran sa lungsod. Sa harap ng maraming tao, napakalala ng epekto. Kapag naparusahan na, mahalaga ang parusa. Pero may bata sa sasakyan, hindi niya alam ang lahat. Wala namang alam ang bata. Pero bilang mga tagapag-alaga niya, hindi ba kayo dapat may alam? Kung tatawag ako sa pulis ngayon, hindi kayo makakatakas. Kung may lakas ka, tawagin mo ang pulis. KK, huwag kang magbiro. Kung tatawag ka talaga sa pulis, totoong mahuhuli ang tatay mo at makukulong. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yon, Mama. Hindi ay naku. Hindi ba't hindi niyo kayang baguhin ang batas? Hindi ko kayang baguhin ang batas. Pero hindi lang ako ang umaakyat sa bundok. Kailangan mong sumama, Wuzong, dahil kasama ng tatay ko. Kung palalakihin niyo ang isyu ngayon, wala rin kayong makukuhang mabuti. Lene, mas malaki ang patay na kamelyo kaysa sa kabayo. Kahit na makulong ang anak ko, maari ko pa rin siyang bigyan ng masaganang buhay sa kanyang mga natitirang taon. Samantalang kayo ay walang kapangyarihan. Kapag nagkaroon na ng kaso, wala nang pag-asa sa mga natitirang taon. Paano mo alam na wala akong kapangyarihan, hahaha? Nakausisa na ako. Ang bagong upong chairman ay babae. At ikaw dati ay isang maliit na gwardiya lamang. Kakaumpisa mo lang bilang general manager ilang araw na ang nakalipas. Ay naku, akala ko ba naman ay isang tamad na nakikinabang sa iba? May mukha ka pang magpanggap dito. Tamad ako. Isang babaeng CEO ang nag-promote sa isang amoy sigarilyo na gwardiya bilang manager. Ano pa ang tawag dito kundi tamad? Ang 20 taon kong reputasyon ay nawasak sa iyong mga kamay. Chen Zeng, ibigay mo na ang pera mo ngayon. Ang nangyari ngayon, maari kong kalimutan na lang. Maaari ka pang magpatuloy bilang iyong general manager at tamad. Ano kung hindi ako papayag? Kaya't lahat tayo ay mabibigo.
Tingnan mo itong babaeng nagpupondo. Gusto mo bang mawala ng iyong yaman? Si Chen Zeng ay hindi nagbibiro sa pagkakulong. Huwag kang magpadalos-dalos. King anong ginagawa mo? Nandito ang mahigit sa 100,000. Alam ko, kung ikukumpara sa 10 bilyon, maliit na halaga lang ito. Pero gagawa ako ng paraan. Hawakan mo muna ito. Wow, ito na ba ang tunay na pagmamahal sa pagitan ng mga bulaklak? Lahat ng nangyari na yon ay kasalanan ko. Kahit na mawalan ako ng lahat. Hindi ko maaring hayaan kang makulong. Sige na. Ay, talagang nakakaantig. Kung makakasama mo ako ng isang gabi, maaari kitang bigyan ng ilang araw na palugit. Gumawa ka ng panaginip, hey. Lene, kahit malapit ka ng mamatay, nagtatapang-tapangan ka pa sa akin. Maniwala ka o hindi, tatawag ako ng pulis ngayon. Ang dami ninyong sinasabi. Kailangan bang tumawag ng pulis? Inaantok na ako. Lene, ikaw, mabaho kang bata. Kapag dumating ang pulis, dadalhin ang mga magulang mo sa kulungan. Nakikita ko kung natatakot ka pa. Hindi naman nakulong ang tatay ko, bakit ako matatakot? Tama ang sinabi ng kabit. May kasalanan kami. Tinatanggap namin ang parusa. Ngunit hindi kami kailanman magiging biktima ng mga mababang tao tulad ninyo. Si Chen Zeng, 7 taong pagkakakulong yan. Hindi ka dapat nagbibiro. Handa ka bang maghintay sa akin? Handa akong maghintay sa iyo kahit na 20 taon. Hihintayin kita. Sapat na ang iyong mga salita. Tumawag ka na. Sige, kung talagang gusto mong mamatay. Susuportahan kita. Hello. Tumawag ng pulis. Sino sa inyo ang tumawag ng pulis? Mr. Pulis. Nagsumbong ako sa pulis. Nagsumbong ako. May mga tao dito na nagtitipon para manloko ng malaking halaga ng pera. Ang 3 hawla sa mesa na ito ay nandito. Nasaan ang suspect? Siya ang kapatid ko. Kung ganon, sumama ka na sa amin. Sandali lang. Maaari akong sumama sa inyo. Pero bukod sa akin. Hi. Dalhin ang 2. Tatay, tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ni tatay ng pinakamahusay na abogado para sa kasong ito. Ginoong pulis, sandali lang. Zai, alam kong ayaw mong iwan si tatay. Pero hindi na natin maaring bigyan si tatay ng problema. Nanay, hindi ako nagkakagulo. Gusto ko lang sanang magtanong sa ginoong pulis ng isang tanong. Bata, anong gusto mong itanong? Ang pagsusunog ng pera ay labag sa batas. Kung susunugin ang papel. Siyempre, hindi labag sa batas ang pagsusunog ng papel. Kaya hindi mo pwedeng dalhin ang tatay ko. Ang batang yan, ang yabang mo. Kaninang nakita natin, niloloko niya na sinusunog niya ang pera. Bakit hindi pwedeng dalhin ang tatay mo? Ganon ba? Ay nako, mga pulis tayo ah. Tingnan mo itong batang ito, buong tapang-pangang pinatay sa harap mo. Dali, dalhin mo na rin siya. Pero hindi naman totoong pera ang pinatay ko eh. Ikaw, batang walang hiya. Akala mo ba't kami bobo? Ha? Maraming mata ang nakakita ng personal na inilagay mo ang pera. Sa kalan at sinunog, ano pa ang masasabi mo? Batang walang hiya, kung magpapanggap kang nagsinungaling sa testigo, nakaupo na ang iyong tatay sa kulungan. Ile, gustong apihin ang tatay ko. Sobrang bata pa kayo para dyan. Tatay na pulis, hindi ako nakialam. Hindi siya ang tatay mo. Lugar ng pagsasanay. Talagang lugar ng pagsasanay ito. Paano magiging lugar ng pagsasanay? Kitang-kita kong ang sinusunog nila ay pera. Tatay, isa lang akong bata. Paano naman magiging posible na gamitin ang tubig sa paghuhugas ng damit para magluto? Mr. Pulis, nagtatrabaho ako sa bangko. Itong voucher para sa pagsasanay ay ibinigay ko para sa mga bata. Hehe. Ano ang relasyon mo sa batang ito? Ako ang kanyang ina. Ay naku, mahirap pakalmahin ang batang ito kapag nagalit. Kaya ibinigay ko sa kanya ang voucher para maglaro. Hindi ko akalain na magiging ganito kalaki ang gulo. Impossible, ito ay peke. Siguradong gumagamit sila ng ilusyon. Ang sinusunog nila ay pera. Baliw ka ba? Sino ang gagastos ng bilyon para magluto ng hotpot? Hindi ba't ito ay napaka-absurd? Yare, mga kapulisan. Pasensya na sa abala. Talagang ikinalulungkot ko. Talagang isang hindi pagkakaintindihan ito. Dahil ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Papaalisin ko na ang tao. Sandali lang. Ikaw, batang babae, akala mo ba sa pamamagitan ng magic, mawawala ang mga pera at makakaligtas ka? Nangangarap ka, Lene.
Gusto mong malaman kung totoo bang pera o voucher ng pagsasanay? Kailangan lang dalhin ang abo dito, pabalik para suriin. At magiging malinaw na. Salamat, Ginoong Punong. Ikaw at siya ay parehong nagtatrabaho sa bangko. Alam nyo ang pagkakaiba ng peking pera at tunay na pera. Sa tingin ko, mas alam nyo ito kaysa sa amin. Ang material ng peking pera at tunay na pera ay magkaiba, kahit na ito ay naging abo na. Ngunit sa pamamagitan ng propesyonal na kagamitan sa pagsusuri, maaari nang matukoy ang totoo at peke. Anong magandang masasabi pa ng batang ito? Sige lang, magpatuloy kayo sa pagsusuri. Ang lungkot naman. Huwag mag-alala, Mama. Isa akong tapat at matuwid na bata. Tama ba, Papa? Tama. Kung totoo ka, hindi ka matatakot sa anino. Sige lang, suriin nyo ng mabuti. Kapitan, talagang hindi ka matututo hanggat hindi ka nakakita ng kabaong. Lene, mahal na kapulisan. Dahil pumayag na sila. Magsagawa na tayo ng pagsusuri para matanggap nila ang kanilang kapalaran. Gamitin na lang ang inyong kagamitan para mabilis na ma-verify. Ang tunay na pera ay naglalaman ng metal. Kapag naharap sa kagamitan, ito ay magbibigay ng tunog. Makikita na ang mga abo sa loob ng pugon ay normal. Susunod, susubukan natin ang hornuhan ni Shenzhen. Ginoo, ngayon ang teknolohiya ay napakabilis magbago. Hindi mo pwedeng lokohin ang lahat, hindi na ito posible. Maging tapat ka na at aminin ang kasalanan. Ginoo, mas isipin mo muna ang anak mo. Sa huli, malinaw na ang ebidensya. Kahit malinaw na ang ebidensya, ayaw pa rin aminin. Ikaw lang ang magpapahirap sa akin sa hatol. Bakit? Ano ang dahilan? Tulad ng mga katulad mo, dapat na lang kayong magkulong sa bilangguan. Ikaw, patay na bata. Sa susunod, ikaw ang maghihirap sa bilangguan. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, tingnan natin kung paano ka iyak. Ang testing device ni KK ay hindi kailanman nagkamali. Sigurado ka talaga? Huwag mag-alala, come on. Bakit walang tunog? Nakaon ba talaga ang kagamitan mo? Patuloy na nagtatrabaho ang kagamitan, Ginoong Wu. Walang metal sa kalan. Ano ang ibig sabihin ng walang metal? Paano magiging walang metal ang dami ng pera ang nasunog? Ibig sabihin lang nito, ang sinunog ni Chen Zeng ay talagang mga voucher ng pagsasanay, hindi totoong pera. Bumubula ka. Paano siya makakasunog ng ganun karaming voucher? Niloko tayo ng tao. Hey, ang bagay na ito ay talagang gumagana ba o hindi? O baka nagkasundo ka na sa kanya para gumawa ng peking dokumento? Ako. Eriksen, hindi pwedeng basta-basta mong sabihin yan. Nandito ang mga pulis para magbantay. Paano ako gagawa ng peke? Noong sinubukan ng makina kanina sa mesa na to, sobrang normal lang. Hindi pwedeng sa mesa na to lang. Laging nagkakaroon ng problema ang kagamitan. Kaya, ibig sabihin lang nito na hindi nagliliyab si Chen Zeng ng pera. Mga pulis kasama. Kaya hindi na ba kailangang hulihin si Chen Zeng? Tama, ang pagsunog ng mga kasanayan ay hindi labag sa batas. Ngunit mas mabuting huwag nang gawin ang ganitong mga bagay sa hinaharap. Dapat iwasan ang paglikha ng hindi kinakailangang hindi pagkakaintindihan. Tiisin ko ang aral na ito. Hindi na ako muling magbibigay ng impormasyon sa mga kapulisan. Salamat sa iyo, Ginoong Pulis, sa pagbigay ng katarungan para sa akin. Ngayon, maaari mo nang hulihin ang masamang taong ito. Paano mangyayari yon? Paano magiging totoo ang hawak niya kung hindi ito tunay na pera? Talagang nakita ko ang mga perang papel mo. Gumamit ng 7-8 maliit na sasakyan. Itong batang babae, mukhang wala pang 7-8 taon. Paano siya makakapag-imbak ng ganitong karaming perang papel? Sa mga kapulisan, talagang may matalas na mata sila. Kahit sino namang normal na tao, hindi maaaring maniwala na totoo ito, di ba? Hindi mali. Oh, tama, may narinig. May monitoring na ang tatay ko. Naka-replay na ang monitoring, alam na ba? Huwag nang gawing komplikado. Gusto mong malaman kung ano nang nangyari, sasabihin ko sa'yo. Sandali ng saksi sa isang himala. Ito ay ibinigay ni nanay sa'yo. Salamat, mahal. Ngayon, panoorin nyo. Isa lang itong mahika. Oh, hindi talaga mahika. Kitang-kita ko siya, na naglabas ng isang bunton ng pera mula sa bulsa. Hindi ako nagkakamali. Itay.
Agad mong tingnan ang siye. Nagkasala siya dito. Huliin mo siya. Ay. Bakit mo ako sinaktan? Ikaw na walang isip. Nasa harap mo na ang katotohanan pero hindi mo pa rin ito nauunawaan. Niloko ka namin. Hindi, tatay, hindi ito totoo. Talagang may hawak siyang tseke. Talagang nakita ko. Nakita ko ito ng aking sariling mata. Isang maliit na batang babae ang nanloko sa amin ng mahigit 10 bilyon. Dahil dito, nagkaproblema ang buong kumpanya namin. Paano ako nagkaroon ng ganitong anak na walang kwenta? Papatayin kita. Hahampasin kita hanggang mamatay, kainin mo na. Papa, hindi talaga ako nagsasalita. Talagang nakita ko siya, maniwala ka sa akin. Sa bulsa ng isang batang babae. Paano kaya pwedeng maglaman ng higit sa 1 bilyong piso? Hindi ba sila talaga bobo? Hindi ko alam. Talagang nakita ko siyang naniniwala sa akin. Sige, mag-alala ka na lang. Huwag na kayong mag-away pa. Ano man ang nais mong sabihin, ipagpaliban na lang natin sa istasyon ng pulis. Tatay, tulungan mo ako. Kailangan kong makahanap ng abogado para tulungan ako. Tatay, tulungan mo ako. Haha, maliit na bola ng karne. Ye! Tatay, sinabi ko na sa'yo, habang nandito ako, wala kang dapat ipag-alala. Ang pinakamagaling sa atin ay si KK. Siyempre naman. Nanay, magaling ba ako? Sa totoo lang, gusto rin malaman ni nanay. Bakit sa maliit mong bulsa? Kaya mong magtago ng napakaraming pera. Seryoso ka ba talaga? Ako ang tagapagbigay ng swerte sa langit. KK, hindi ba ako nananaginip? Talaga bang ikaw yon? Noon, nahirapan din akong maniwala. Pero si KK talaga ang Diyos ng swerte. Sa hinaharap, nandito ako para sa'yo, ate. Kung gusto mo, kahit gaano karaming pera ang gusto mo, makukuha mo. Huwag mo nang sabihin pang magluto ng hotpot gamit ang pera. Kahit pa magtayo ng bahay gamit ang pera, ayos lang. KK, kahit na maraming bagay ang mabibili ng pera para mapasaya ka. Pero hindi pwedeng basta-basta lang magwaldas ng pera. Bakit hindi masaya kung meron kang ganitong kalaking pera? Tingnan mo, nakipag-away ka kay Wu Jing at nawala pa kayo ng milyong-milyong piso na nagsanhi sa pagbagsak ng Songbay Group. Alam mo ba kung gaano karaming tito at tita ang mawawala ng trabaho dahil dito? Pero gusto kong protektahan ka at si Papa. Hindi ba't nararapat lang na parusahan ang masasama? KK, ang ibig sabihin ni nanay ay maraming paraan para turuan ang masasama. Hindi natin pwedeng palaging gamitin ang pera para saktan ang iba. Kung ganito, ano ang pinagkaiba natin sa mga masasama? Bakit ako magiging masama? Ako ay isang yaman guro. Ang yaman guro ay mahal ako at minamahal ako, sobra pa nga, KK. Maraming tao sa mundong ito, wala pa nga silang pambili ng pagkain. Dahil ikaw ang Diyos ng kayamanan, kaya mas nararapat na ibahagi mo ang iyong yaman sa kanila, di ba? Naintindihan ko. Mahilig ako sa kayamanan, mahilig ako sa kayamanan. Ang yaman ay dumadating mula sa lahat ng panig. Hulaan mo kung ano ito. Hindi ko rin alam. Siguro nagkakas ng spell, di ba? Narito na ang red envelope, Diyos ko. Kaka-receive ko lang ng isang red envelope mula sa Diyos ng kayamanan. 3,000 yuan. Narito na ang red envelope. Nako, hindi ako nananaginip, di ba? Pumunta ako, naka-receive din ako. Talagang ang Diyos ng kayamanan ay nagbibigay. Narito na ang red envelope. Nagbigay ng red envelope ang Diyos ng kayamanan. Nagbigay ng red envelope ang Diyos ng kayamanan. Wow! Nakakuha ng 3,000 pesos ng walang kahirap-hirap. Wow, salamat sa Diyos ng kayamanan. Salamat sa Diyos ng kayamanan. Sobrang saya. Si KK ang gumawa, Mama. Kung ganito, lahat tayo ay masaya. KK, noong nakaraang taon, lahat ay nakatanggap ng malaking red envelope mula sa'yo. Siguradong lahat ay masaya. KK, talagang mabait kang bata. Siyempre, ako ang pinakamagaling na Diyos ng kayamanan. Ang Diyos ng kayamanan ang pinakamagaling. Bumalik tayo sa bahay, okay ba? Uwi ako kasama sina Mama at Papa. Okay. Anong ginagawa mo? Anong nangyari sa'yo? KK, may sakit ka ba? Punta tayo sa ospital. Ayoko talagang pumunta sa ospital para magpabakuna. Parang sobra na ang pagkain ng pulbos. Talagang hindi maganda. Kakaiba, nagbigay si KK ng pera sa napakaraming tao. Siguradong napagod siya. Halika, mommy ang yayakap sa'yo habang natutulog. Amoy ni mommy ito. Matagal ko nang hindi naamoy ito. Matulog ka na, KK.
Laging nandyan si mommy para sa'yo. Ang hirap talaga. Hindi ako nakatulog buong biyahe. Sabi nila second time ko lang makita yung batang ito. Pero pakiramdam ko matagal na kaming magkakilala. Saka, sobrang naaawa ako sa kanya. Ganito rin ang nararamdaman ko. Parang tunay na anak ko siya. Baka nga. Sa nakaraang buhay, talaga kaming magulang niya. Kung meron akong ganitong ka-cute na anak na babae, magkano mang bride price? Ibibigay ko lahat. Yung ganito. Alam ko na medyo biglaan ang hiling ko. Pero, pwede ka bang samahan ako sa pag-uwi ngayong taon sa Pasko? Kung tanungin ako ng mga kamag-anak mo tungkol sa kung sino ako, anong sasabihin mo? Siyempre, na ako ang nobyo ko. Hindi, wait. Asawa. Ay. Sino bang may ayaw na pakasalan ka? Ay. Ikaw ang nanay ng bata. Ako ang tatay ng bata. Siyempre, ikaw ang asawa ko. Jinya, seryoso ako. Sa taong ito, maaari bang umuwi ka kasama ko sa Pasko? Kinuha namin ito. Ay, tatay. Matagal ko nang sinasabi na palitan mo ng Rolls Royce. Ngayon kailangan mo pang maglakad pa uwi. Kung sakaling magmaneho ako ng ganong karangya, tiyak na hindi ako makikilala ng mga magulang ko bilang anak. Baka isipin pa ng mga matatanda na may ginawang masama ang tatay mo. Siyempre, simple ang pamilya. Huwag mo silang takutin. Nasa bahay na lola at lolo natin. Ilalakad pa natin ng ilang hakbang, nandyan na. Sige na nga. Ay, si Chen Zeng pala ito. Ngayon lang siya bumalik. Tito Sanbiao at Tita Sanbiao. Parang Pasko na nga. Bumalik ako para makasama ang mga magulang ko. Ay, ang swerte naman. Bumalik din si Chen Ming. Ngayon, ang bunso mong kapatid ay talagang umuunlad na. Bumili siya ng ENA. At bumili pa ng mga gatas ng deer, ang palayok na may bird's nest. Lahat ng gamit ay pawang magaganda. Itong batang ito, medyo tapat naman. Pasok na, halika na. Pasok na. Itong si Chen Chen, kitang-kita na hindi maganda ang takbo ng buhay niya. Sa Pasko, umuwi siya na walang dala kahit anong regalo. Isa lang siyang gwardiya sa hotel. Iyan ay mga mababang tao. Alipin. Si Chen Ming nga. Nasa bangko siya. Naging manager na siya. Ano naman ang halaga ng manager? Ang tatay ko ay pangkalahatang manager pa nga. Ay, Chen Zeng, nanganak ka na sa lungsod. Malaki na sila ngayon. Chen Zeng, nanganak ka na. Kailan nangyari yun? Nanganak ka na. Kailan yun nangyari? Tatay, ito si Chen Zhao. Narinig ko na nagdadalang tao ka sa labas. Ano na ang mangyayari sa'yo? Paano na ang mukha ng pamilyang Chen? Kung hindi ka makapagtagumpay, ayos lang. Pero pinapahina mo pa ang reputasyon ng pamilyang Chen. Mukhang sa hinaharap, kailangan pa rin natin si Chen Ming. Tama. Ano bang nangyayari kay Chen Chang? Talaga bang nagdadalang tao ka ng babae? Hindi ganyan ang mga magulang ko. Anong kailangan pang itanong, ate? Hindi mo ba nakikita? May kasama siyang bata na nandito. Sinasabi mo bang sa murang edad ay nagkaanak na? Mukha pa siyang masama. Sa unang tingin, hindi siya mabuting tao. Ikaw na matandang mangkukulam ang hindi mabuting tao. Ang mama ko ang pinakamabuti sa buong mundo. Ayos ka, batang pasaway. Bakit ka pa sumasagot sa mga nakatatanda? Mukha kang anak na walang ina, ipinanganak lang ng ama. Ate, ano bang sinasabi mo? Si KK ay anak ko. Tama, ako ang kanyang ama. Ako rin ang kanyang ina. Mabuti ang anak ko. Kung magpapatuloy ka sa mga walang katotohanan, huwag kang magalit sa akin. Kayong dalawa, nagkakalat pa kayo, may dahilan pa kayo. Ang batang ito ay isang bastardo. Ikaw. Bakit gusto mo pang saktan ako? Ay nako, anong nangyari? Ninong, sinaktan ng pamangkin ang tiya. Tingnan mo kung may batas ba siya. Ay kuya at ate, nakita niyo ba to? Gusto niyang saktan ang kanyang pangalawang tiya sa harap ko. Paano niyo ba pinalalaki ang mga bata? Wala na bang respeto sa matatanda at kabataan?
Sobrang hindi katanggap-tanggap itong si Chen Zeng. Huwag kang manakit ng nakatatanda kahit anuman. Kahit na hindi mo maayos ang pribadong buhay mo, hindi ka pa rin pwedeng maging bastos. Hindi maganda ang pagpapalaki sa iyo ng mga magulang mo. Tama si Lola, hindi maganda ang ginawa ko. Ako ang may kasalanan. Ako na ang magpapakumbaba at humihingi ng tawad sa Lola na ito. KK, hindi ito ang kasalanan mo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Chen, bakit mas matino ka pa sa isang bata? Kahit ano paman, hindi pwedeng manakit ng nakatatanda. Ay, mag-sorry ka na sa kanya. Lolo, ako ang may kasalanan. Ako na lang ang magsusorry kay Lola. Napakabait ng batang ito. Lola, hindi niya sinasadya ang sinabi niya tungkol sa atin. Sabihin mo sa kanya na pasensya na. Bibili siya sa'yo ng candy, okay? Sige, pumunta ka na. Lola, pasensya na. Ate, nagkamali ako. Ate, huwag ka nang magalit. Huwag mong akalaing dahil nakapagsabi ka lang ng magagandang salita. Ayos na, papatawarin na kita. Ang nakababatang kapatid ay bata pa rin. Ikaw, bilang matanda, huwag nang magdala ng sama ng loob. Maya-maya ay si Chen Zeng ay magpapaliwanag sa iyo ng maayos. Huwag ka nang magalit. Kung hindi, gagawa pa ako ng isang masayang sayaw para sa iyo. KK, huwag mong isisi sa sarili mo ang lahat. Nandito lang ang mga magulang mo. Kaya, kung nagsorry na ang bata, huwag mo nang pakialaman. Sige na, dahil maraming tao ang nakikipag-usap sa iyo. Pinapatawad na kita, kapatid, sa baryo natin. Alam ng lahat na ikaw ay mapagbigay at mabait. Halika, tutulungan kitang tumayo. Halika, ayusin ko ang buhok mo, ha? Haha. Lola Kaykay, dadalhin kita para kumain ng candy, okay ba? Sige, gusto kong pumunta at tumingin sa dagat. Anong nangyayari sa'yo, matandang babae? Anong nangyari sa akin? Tao, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Ito ay kidlat. Bakit may kidlat dito? Maayos naman ang lahat. Anong nangyayari dito? Ikaw ang may gawa nito. Isang pindot lang, umiinit na. Maramdaman ang malaking mukha ng Diyos ng kayamanan. Talaga bang tinatamaan ng kidlat? Ilang beses ba tatamaan ng kidlat na ito? Kakabaw ko lang sa kanya ng ilang beses, tinamaan na ako ng ilang beses. Kakabaw ko lang ng 6 na beses kanina. Ibig sabihin, kailangan talagang tamaan ng 6 na beses. Kung nakatama na ng 2 beses, 4 na beses na lang ang natitira. Ikaw, siraulong bata. So, ikaw pala ang nagdudulot sa akin ng problema. Patayin kita. Huwag mo akong bibiruin. Kung hahawakan mo lang ako, ibabalik ko sa iyo ng 100 beses. Ikaw ay isang engkanto. Gusto mong manakit. Di lang niya sinaktan ng asawa ko, gusto mo pang saktan ang buong baryo natin. Yen, amoy luma. Ako'y isang kabataang minamahal ng lahat, parang bulaklak na sumisibol, parang paru-paro. Ang pinaka-cute at walang katulad ay ako. Alam mo ba, ako ay isang demonyo. Ito ay si Bathala ng Kayamanan. Ay naku. Dumating na si Bathala ng Kayamanan sa aming bahay. Tiyan, totoo ba ito? Mama, totoo ito. Si Kaykay ay talagang Bathala ng Kayamanan. Marami siyang natulong sa akin. Totoo bang may Bathala ng Kayamanan sa mundo? Hindi ba ito isang panloloko? Hindi. Akala mo ba kami ay mga batang 3 taong gulang? Anong Diyos ng yaman? Isa kang mangkukulam, isa kang manloloko. Ayaw mo, sige. Kakagatin kita. Sige na, uway. Asawa, halika na. Huwag mo akong siksikin. Tulong, bilisan nyo, may tao dito. Old Han, pumunta ka na at tingnan. Kung patuloy pa to, wala ng tao. Ayoko, natatakot akong tumulong. Ito, kidlat to. Shen, kausapin mo si Chen. Nawawalan ka ng 20, di ba? Mama, humihingi ako ng tawad. May konting tao pa. Itong pangalawa, bilisan mo, huwag kalimutan humingi ng tawad kay Shen. Lumuhod at magdasal. Nandito na tayo, tulungan niyo ako. Ginoong Diyos ng Kayamanan, pasensya na, nagkamali kami. Pakiusap, patawarin niyo kami. Hindi na kami ulit, pasensya na. Tatay, anong masasabi mo? Yenan, kahit na sila'y nakakainis. Pero sapat na ang kaunting leksyon. Kung may namatay, sobra na yon. Sila pa naman ang mga tiyuhin at yahin ng tatay mo. Dapat isaalang-alang ang mga lolo at lola mo. Hindi naman pwedeng pumatay. Kung yan ang sinasabi niyo. Sige, patayin na. Patay na. Walang anuman. Nawala na ang mga ulap sa langit. Talagang dumating na ang Diyos ng Kayamanan. Magandang araw, Diyos ng Kayamanan.
Magandang araw, Diyos ng Kayamanan. Magandang araw, Misis ng Diyos ng Kayamanan. Walang anuman, ang Diyos ng Kayamanan ay nagwagi dahil sa pagsisikap. Ngayon ay maliit na parusa lamang. Kung muli mong babulihin ang aking ama, tiyak na may darating na daan-daang mga tao upang parusahan kayo. Hindi na ako mangahas. Hindi na ako mangahas muli. Maraming salamat, Ginoong San, sa iyong awa. Salamat, Ginoo San, sa pagpapatawad. Huwag na tayong magpakitang gilas. Dahil dinala niyo ako. Hindi ako pwedeng pumunta sa inyo nang walang kapalit. Mahilig ako sa pera. Dumating ang pera mula sa lahat ng dako. Ihuhulog. Heto na, nagkakalat ng pera. Totoo. Ay naku, totoo, ginto talaga. Naglabas si Taisyang Laodyo ng ginto. Ha. Features na binili sa labas ng bansa. Muling nangyayari. Ay naku. Lolo at Lola. Ay naku, hindi po namin kayang harapin ang Diyos ng swerte na bumabati sa amin. Paano namin kayang tanggapin ang pagbati ng Diyos ng swerte? Tama po, Lolo. Huwag kang matakot, taos puso akong bumabati sa'yo. Walang darating na pera. Hahaha. Talagang astig ng batang ito. Uy, Dad, ituring mo si KK na parang tunay kong anak na babae. Yung tunay na apo, walang problema, hindi na kailangan. Sa bahay namin, walang ganitong patakaran. Uy, tama nga. Tingnan mo. Itong bata, sa mga mata at kilay, talagang kamukha niya si Chen Chen noong bata pa siya. Kaya hindi na nakapagtataka na may ugnayan sila bilang mag-ama. Lola, pareho kaming kamukha ni nanay. Parehong magagandang babae. Tito at tita, kumusta po kayo? Ang pangalan ko ay Liu Qinya. Pwede niyo akong tawaging Xiaoya, okay lang po. Ang ganda. Ay, hindi ko alam na nandito ka ngayon. Ito ang unang pagkakataon, wala akong gaanong paghahanda. Oh, ito. Kunin mo ito. Ay, tita, kunin mo na. Salamat, tita. Naku, ate, ang bahay niyo ngayon ay mayroong Diyos ng kayamanan. Ganito kaliit na pulseras. Sobrang kuripot naman ito. Haha, na. Dapat man lang ay bigyan ng gintong bar o gintong card. Kung hindi, akala ng iba ay hindi kayo kontento sa bagong asawa. Hahaha. Walang hindi kontento. Kaya lang hindi kami makapagbigay ng gintong bar sa ngayon. Isang malaking Diyos ng kayamanan, hindi makapagbigay ng gintong bar. Hindi ba't magiging katatawanan ito sa iba? Sino ang nagsabing wala? Wow. Mom at Dad, ito ang mga regalo ko para sa inyo sa bagong taon. Ay. Bakit ang dami ng magagandang bagay na ito? Chen Zeng, may ginawa ka bang masama sa labas? Wala. Ito ay mula sa perang kinita ko. Lola, ang tatay ko ngayon ay ang General Manager ng Royal Court Hotel. May halaga na higit sa 10 bilyon. General Manager, wow. Iyan ay isang mataas na posisyon. Siyempre naman. Uy, Chen Zeng, noong bumalik ka noong nakaraang taon, isa ka lang security guard. Bakit bigla kang naging General Manager ngayong taon? Ang anak ko ay Diyosa ng kayamanan. Hindi naman masama na maging General Manager. Ayos lang. Ang anak ko ay matagumpay. At nagdala pa ng manugang. Ay naku, ang ganda. Ay, ate. Si Chen Zeng ngayon ay General Manager na. Ito ay tungkol sa pag-aasawa. Hindi naman basta-basta ang mga tao na pwedeng maging ganon. Ang anak ko talaga ay magaling. Iyan ay isang malaking manager sa bangko. Ang mga nakakasalamuha ay mayayaman. Si Chen Zeng ay titingin, ipapahanap ko siya ng isa para sa'yo. Haha, anong sinabi niya? Sa buhay na ito, ang tanging kinikilala ko ay ang anak na may asul na mata. Wala na akong ibang kinikilala. Chen Zeng, ikaw na ngayon ang General Manager. Bakit ganyan ka pa rin ka-stubborn? Dapat ang mapapangasawa mo ay mayaman. Makakatulong ito sa iyong magandang hinaharap. Ang anak mo ay manager ng bangko. Anong mataas na posisyon ka ba? Ang nanay ko ay presidente ng bangko. Ang anak ko ay malaking manager sa Marriott Bank. Hindi ito basta-basta lang na maliit na bangko. Marriott Bank. Tama, ito ang nangungunang bangko sa buong bansa. Hindi ito para sa mga katulad mo. Isang lugar na hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Tatay.
Ginoong Liu. Bakit ka nandito? Hindi alam ni Ginoong Liu. Pasensya na at hindi kita naasikaso ng maayos. Huwag ka sanang magalit. Maupo ka, please. Ikaw ba ang kapatid ni Chen Zeng? Bata, kilala mo ang kanyang ina. Ito ang aming Vice Presidente ng bangko, si Liu. Anong Vice Presidente? Ay naku, ang aking manugang ay presidente ng bangko. Ang galing. Ang mga magulang ko ay talagang perpekto para sa isa't isa. Hahaha, na. Perpekto talaga. Tamang-tama. Hahaha, ang tanga. Ngayon, kailangan mo pa bang ipakilala ni Chen Ming ang girlfriend ko? Anong pakilala? Akala ng mga magulang mo, hindi ako karapat-dapat kay Chen Zeng. Gusto niyo akong makipaghiwalay sa kanya. Ano? Mga magulang, naguguluhan kayo. Si Vice President Liu ay ang aking direktang boss. Gusto niyo bang mawalan ako ng trabaho? Hindi rin namin alam ito. Hindi ba? Na, bakit hindi ka pa humingi ng tawad kay Vice President Liu? Vice President Liu, pasensya na. Kami ay may mga mata ngunit hindi nakakaalam ng malaking tao. Hindi mo na kailangang alalahanin ang mga pagkakamali ng iba. Huwag mo kaming ipagkumpara sa'yo. Ikaw at si Chen Zhen ay talagang magkasintahan, parang ginto at jade. Siguradong magkakasama kayo hanggang sa pagtanda. Ginoong Liu, hindi mo na kailangang alalahanin ang mga pagkakamali ng iba. Sa hinaharap, hindi na kami mangahas na magsalita ng ganito. Hahaha. Sige, hindi na maaga. Mabilis, umuwi na tayo. Agad-agad, bilisan. Sino ba ito? Naku, ang nangyari kay Lauer. Talagang si Xiaoya ang nagdulot sa iyo ng problema. Walang anuman, tito. Isang pamilya tayo, naiintindihan ko. Dahil isa tayong pamilya, dapat bang magbago na ang tawag ng mama? Hahaha. Ah. Hi. Anong ginagawa nyo? Nandito ba si maliit na Diyos ng kayamanan? Pumupunta kami para magpasalamat sa Diyos ng kayamanan. Pasalamat sa Diyos ng kayamanan, magpasalamat sa Diyos ng kayamanan. Magpasalamat sa Diyos ng kayamanan. Maraming salamat po sa pagpapala nyo. Mahigit isang oras na ito, dumadami na ang tao. Ngayon ay ang pagbibigay ng swerte ng Diyos may kapal. Isa magpapasa sa 2, 10 magpapasa sa 100. Hindi ba pwedeng magtiwala? Nag-aalala lang ako na baka masyadong magamit ni Kaisay ang magic. Paano kung mapaluhod ulit tulad noong nakaraan? Mama, hindi naman gaano kalakas ang mga maliliit na spell ni Kaisay. Sa tingin ko, imbitahan ko na lang si punong barangay. Tulungan nilang hikayatin ang mga residente. Walang problema, kahit marami akong pera, hindi ko mauubos. Magandang magbigay ng kaunting barya sa lahat sa bagong taon. Sige, kung napapagod ka, sabihin mo lang sa akin. Tingnan ang wallet. Tingnan mo dito, 30 milyon ang ginastos sa ibang bansa. 50 milyon, malapit nang maubos ang balanse. Tingnan mo, ang mga manloloko ngayon ay walang dedikasyon. Walang bago sa mga scam text. Siguro kailangan din ng mga manloloko na makabawi sa pagtatapos ng taon. Hoy, Ginoong Chen, kita namin na may kakaibang aktibidad sa bank account mo. Ngayon ay kulang na ang pondo. Ano? Simula kahapon, palagi kang may malalaking transaksyon sa banyagang pera. Pero hanggang ngayon, hindi pa namin natutukoy ang pinagmulan. Kaya, totoo pala yung mga text message na natanggap mo kahapon. Stony, tumigil ka. Anak, anong nangyari? Ginoong Chen, ang iyong mga ari-arian ay naging negatibo na. Saan na ang mga gintong barya? Bakit nawala ang aking mga gintong barya? Bakit naging bato ang sa akin? Anong nangyayari, Diyos ng kayamanan? Impossible ito. Hindi magkakamali ang aking kapangyarihan. Gintong barya, maging gintong barya, maging gintong barya, maging. Ah! Go! Kaisay, ayos ka lang ba? Mama, wala na akong kapangyarihan. Wala na akong kapangyarihan. Ibig sabihin, mapuputol lahat ng pera ko. Gusto ko pa sanang magtayo ng gusali gamit ang ginto. Ngayon, lahat ay wala na. Wala ang dahilan kung bakit nangyari ito. Mga malas na ito. Hindi nyo makukuha ang hindi nakalaan sa inyo. Wala itong kinalaman sa anak ko. Kung magmura pa kayo ng isa pang beses, mag-ingat kayo, baka hindi na ako makakita. Talagang malas, alis na, alis na, alis na. Tatay, pasensya na. Wala na akong paraan para bigyan ka ng pera.
Bodong, may mga kamay at paa ang tatay. Hindi ko kailangan ng pera mo. Siguro, sobra kang nagamit ng kapangyarihan, kaya pagod ka na. Baka kung magpahinga ka ng kaunti, bumalik ang iyong kapangyarihan. Kahit hindi maganda, ayos lang yon. Tatay, nagtatrabaho ako para sa'yo ah. Anong sinabi mo, ha? Wala ng pera. Nabaon ka pa sa utang ng 30 milyong. Paano ang hotel? Yung Huangting ay kilalang kumpanya sa buong mundo. Dapat may mga ari-arian yon, di ba? Kakabili lang ng Huangting. Nakuha na ng bangko para sa utang. Kung hindi lang 30 milyong utang ko. Kung ganito ang sinasabi mo, wala nang natira sa gintong baro at alahas na kinuha mo kahapon. Anong silbi ng mga alahas na yan? May kasunduan na si kuya sa bangko. Kung hindi makakamit ang 50 bilyong utang, hindi lang mapapaalis si Tia. Kahit si kuya ay mapipilitang makulong. Huwag kang mag-alala, Chen Zeng. Pagkatapos ng bagong taon, pupuntahan ko si Direk Si para humingi ng tulong. Hilingin ko sa kanya na magbigay pa ng ilang araw na palugit. Anong silbi ng maraming oras? Kahit na ibenta kami, hindi pa rin aabot sa 30 milyon. Bakit pa naman, lalo na kung 5 bilyon? Kapatid, itong gulong na ito ay gawa ni Chen Cheng. Wala itong kinalaman sa pamilya namin. Matagal na kaming naghiwalay ng landas. Kayo na ang humawak sa utang na ito. Sa tingin ko, kasalanan ng batang iyon. Siya ay isang masamang kapalaran. Kung talagang wala ng ibang paraan, ibenta mo na lang ang batang iyon. Baka makakuha pa tayo ng kaunting pera. Tita, babalaan kita ulit. Huwag mong gawing target si KK. Kung sakaling maglakas loob kang hawakan siya, hindi kita patatawarin. Nagkamali ka ng akala. Ngayon, isa kang pulang-pulaan. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin ng ganyan? Tama si Chen Chen. Kahit si KK pa ang Diyos ng kayamanan, siya pa rin ang apo namin, ha? Kung magyoyokyo kayo sa kanya, makikipagbakbakan kami sa inyo. Kayong pamilya ay mga hangal. Iniisip nyo na ang Broomstar ay yaman. Dapat lang kayong makulong. Tama lang na mangyari yan. Dapat lang. Umalis na kayo. Huwag ka nang bumalik sa bahay namin kailanman. Ay, Kay. Kay. Bakit ka bumangon, Kay? Nagugutom ka ba? Isang araw na si Kay na walang kinakain. Pupunta ako para magluto ng noodles para sa kanya. Hindi sapat ang noodles lang. Pupunta ako para maghiwa ng karne. CJ. Patawad mo, Matdad, nasaktan ko kayo muli. Zai, huwag kang malungkot. Hindi ito kasalanan mo. Ngunit ako ang nagdulot. Marami kayong utang. Pera, isa akong simpleng tao. Wala akong halaga. Ang utang ni Zai ay mababayaran. Ngunit ang kaligayahan ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Na, KK. Dahil sa'yo, nagkakasama ang mommy at daddy. Kaya ang pamilya natin ay masaya at nagkakasama. Ang mga bagay na ito ay hindi mabibili ng pera. Totoo ba? Totoo talaga. Hindi na matanda si Lolo. Kaya ni Lolo na magtrabaho. Kaya rin ni Lola. Sobrang masarap ng mga noodles na gawa ni Lola. Pwede si Lola na magbenta ng noodles para makabayad. Sige, tutulungan ko na rin. Basta't maayos lang ang pamilya natin, KK. Hindi tayo pwedeng matalo sa kahit anong problema. CJ. Tara, simulan na natin. Sige, laban lang. Ngayon, swak na swak ang oras para kumain. Siguradong maraming kumakain ng noodles. Baka nga kulang pa ang noodles na inihanda natin. Lasa ng luto ni Tia. Masarap ang noodles at ang sauce. Siguradong marami ang mahilig dito. Tulong din ako. Maaari akong maghugas ng mga plato. Nagtitinda ng noodles, masarap at abot kayang handmade noodles. Halika, tikman mo. Hindi ba't si Chen Zeng ng pamilya Lao Chen ito? Yung maliit na Diyos ng kayamanan na galing sa kanila dati. Maraming pera na ang kinita. Luma na ang mga kwentong yan. Narinig ko na ang Diyos ng kayamanan ay isang manloloko. Ngayon, may utang na malaking halaga ang pamilya ni Lao Chen. Kailangan na lang nilang magbenta ng noodles para makabayad. Ari, gusto mo bang kumain ng handmade noodles? Kakatimpla lang kaninang umaga. Siguradong masarap ito. Walang anuman, KK, huwag mo masyadong isipin. Napakamatalino at cute mo. Kahit anong mangyari, gusto ka namin kahit hindi ka maging Diyos ng kayamanan. Ilan, hindi ako malungkot. Tinutulungan ko si Papa na magbenta ng noodles. Masarap at abot kayang handmade noodles. Ay, hindi ba't si Chen Zeng yan? Hindi ko ito inasahan.
Talaga bang umaasa ka na makakabayad ka sa utang sa pamamagitan ng pagbebenta ng noodles? Walang kwentang tao. Talagang nakakahiya. Nawala mo na ang dangal ng pamilya namin. Wala namang nakakahiya sa kumita gamit ang sariling kakayahan. Umaasa ka bang makakabayad ka sa 30 milyong utang sa pamamagitan ng pagbebenta ng noodles? Huwag ka nang maghangad ng malalaking pangarap. Kung magagawa mo yon, kakainin ko na itong maliit mong karinderya. Kuya, nung nakipag-ugnayan ka sa bangko, na-scam ka rin itong batang ito. Sa palagay ko, mas maganda kung isusumite mo siya sa pulis. Baka makatulong pa yun na mapababa ang kaso. Dahil tinatawag mo akong kuya. Ngayon hindi na ako magpapatalo sa'yo. Kung magpapakasaya ka pa at magdadala ng mga ebidensya sa pulis, mag-ingat ka, baka masaktan ko ang aso mo. Anong ginagawa mo? Kalmado ka lang. Hindi ka na yung mayaman at makapangyarihang Chen kahapon. Ngayon, isa ka na lang walang-walang tao. Huwag mong banggitin ang tatay ko. Anong gusto mong gawin? Ikaw, si Raulo. Kahapon, lagi mo akong pinapahirapan. Hindi ko pa naayos ang mga utang ko sa'yo. Napabayaan kita, ikaw. Hay! Ikaw, nakipag-away sa isang bata, tao ka pa ba? Hindi ba siya umaasa lang sa kanyang mahika na ang lakas-lakas? Hayaan mo siyang magpadala ng araw para saktan ako. Saktan mo ako, saktan mo ako. Ay, ikaw, Chen Zhao. Sobrang lakas mong manguyam, humihiya ka pa sa akin. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Sige, tama na, tama na. Maraming nakatingin ha. Babalik na lang tayo. Ibig kong sabihin, huwag na kayong makipag-away sa mga mahihirap na ito. Para lang binababa niyo ang ating pagkatao, umalis na tayo. Maghintay kayo sa akin. Maghintay kayong lahat sa akin. Maghintay kayo. Hindi natatakot si KK. Nandito ang mga magulang niya. Walang sinuman ang mananakit sa'yo. Isang mangkok ng noodles. Sige po, darating na po. Malapit na po ang noodles, sandali lang po. Ako na po ang mag-asikaso. Ako ang may kasalanan. Pinahirapan ko pa ang tatay at nanay ko. At pinabayaan yung matandang mangkukulam. Na pinabayaan yung matandang mangkukulam. KK, huwag mong hawakan ng tubig. Mag-ingat, baka masunog ang damit mo at magkasakit ka. Sige, naiintindihan ko na. Ito. Bakit may bagay sa pagkain? Ito ay ginto. Siguro nagkamali ka ng tingin. Paano pwedeng may ginto sa pagkain? Toong ginto ito. Paano makakain ng ginto sa iyong noodles? Maraming ginto. Tara, tignan niyo ang pansit na binigay ni God of Wealth. Halika, kumain ka na. Wow, talagang gintong ingot. Bigyan mo ako ng isang mangkok, bigyan mo ako ng isang mangkok. Wow, bigyan mo ako ng isang mangkok ng noodles, isang mangkok ng noodles, gintong ingot. Sige, isa-isa lang. Meron, isa-isa lang. Sige, magbabayad na ako. Totoo nga. Tatay, nanay, mayroon na akong kapangyarihan ulit. Ako na naman ang Diyos ng kayamanan. KK, talagang okay ka na. Yelen, hindi niyo ba ako pagkakatiwalaan? Tingnan niyo. Mahal ko ang kayamanan, mahal ko ang kayamanan. Dumarating ang kayamanan mula sa lahat ng dako. 3 piraso na lang ang natitira. Ang daming ginto, ang daming ginto. Yayaman na tayo, yayaman na tayo. Hey, Ginoong Chen, congratulations. Ang iyong pondo ay naibalik na sa normal. Guro ng kayamanan, okay ba ang lakas ko? Masyadong mahina, hindi ka ba kumain? Oh, gagamitin ko ang kaunting lakas. Guro ng kayamanan, kamusta ang lakas ko sa paglamas ng balikat? Sobrang lakas, gusto mo bang patayin ako? Hindi mo ba alam na dapat mas magaan? CJ. Naalala ko pa kung paano mo tinrato si KK noon. Lene, noong una, naubusan na ng kapangyarihan si KK. Kayo pa ang nagdagdag ng pasakit. Ngayon, humihingi kayo ng tulong kay Kay na makahanap siya ng posisyon para sa inyo sa hotel. Dapat lang na magdusa kayo ng kaunti. Ay naku, ate. Noong una, si Zuying ang naligaw ng landas. Nabasa ang utak, huwag niyo na kaming pagsalitaan.
Kuya, ngayon, nawalan na ako ng trabaho. 我的工作也丢了。 Nalugi rin ang negosyo ng mga magulang ko. Kung magpapatuloy tayo nito, lahat tayo magugutom. 饿死呀！ Nga, 是呀。啊， ikaw at ang kliyente nagkakasiraan. Kung hindi lang dahil kay Kinya na nakikialam sa akin, matagal ka nang nakulong. 好了， Sa halip na humingi ng tawad, mag-isip ka ng mabuti kung paano mag-sorry kay Kaykay. Hindi ang Diyos yaman na lola. Ang Diyos yaman na lolo. Pakiusap, tulungan nyo kami. 帮帮我们吧。 Sige, bukas pumunta na kayo tatlo sa grupo para mag-report. Oh hahaha, salamat sa Diyos na lola. Salamat sa Diyos na lola. Hahaha, ay naku, sige na, tara na. 走吧，走了，走吧。 Haha, bilis. Hahaha. Ay, Kaysay. Talagang pinapunta nila sila sa grupo. Papa, ikaw ang general manager. Kaya ang security, wala na, pumalit lang sila. At saka, maglilinis ng banyo, magpapahinga, kumain, uminom din. Yung matandang babae na may masamang bibig, hahaha. Kung alam lang nila na magiging gwardiya at tagalinis. Talagang may inis sila, hahaha. Dapat magtrabaho ng masigasig para yumaman. Huwag mag-isip na yayaman ng isang gabi. Mali iyon. Ikaw Talagang napakamatalino mo. Hahaha.